Podcast Network Asia. Yes. 1, 2, 3. Abisala. Ano ba? Sabay! Kinabahan. Okay. Alright, Sabay-sabay. Okay. Sabay-sabay. 1, Okay. 2, 3. Annyeong everyone! Annyeong mga pamangkin! It's your tita again, back with another bonus episode. Basta may chika, may bonus episode tayo. At eto na nga, dahil sa recent tweet na nakita ko sa Twitter, syempre sa Twitter, saan ko pa makita, but eto na nga, nagpatawag tayo ng buklod-buklod muli. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng collaboration. At eto na nga, kasama ko na naman ang aking kasamang nag-deep dive sa mundo ng Encantadia way back 2020. This one was one of my earliest episode na talagang napakahaba. At dahil nga merong bagong chika, nagsama po kaming muli. Welcome to the podcast, Andy! Hello! Welcome to me. Ayun. Thank Eto you. na nga. Thank you for having me. Thank you again for joining me. Yeah. At nagbabalik naman tayo. GMA, handa na ba kayo? Nagbabalik na naman kami. Handa na ba kayo? Nako, Diyos ko yung Oo. mga sabihin namin dito. Ay, di joke lang. Kasi di ba Pero- last time, actually September 2020 yung episode natin. Yes. Tininan ko I yung think ano pa podcast. yan? Pandemic season 1 pa yan ng ano. Oo nga, no? Ng, 'di ba? Oh, Ito yung kasagsagan ng mga long time ago. pandemic. So, eto na tayo. Second year into the pandemic, medyo nagluwag na yung konti. Medyo mayroon na tayo nakikitang liwanag sa dilim. Yes. By Yan Constantino. Ano pa? may acknowledgement. Ano pa? Nag-promote pa. Pero ito na nga, Andy, pinatawag kita Yes. muli para magsanib puwersa ang ating mga brilyante. Charot. Yes. Dahil may bagong tweet. May bagong tweet akong nakita. Actually, matagal na pala siyang chika, pero ngayon ko lang siya na-confirm kasi may tweet ang mismong GMA Network last April 19 na aking shinare at usap-usap tayo, nag-comment tayo doon dahil meron na ngang na-confirm si Madam. Kinonfirm na ni GMA Senior Vice President for Entertainment Group, Madam Lilibet G. Resonable, na meron na nga silang napili for the spin-off ng Encantadia na ang title ay Sangre. Did you know na may spin-off? Kasi as a TV fan, one of the things talaga na nilook forward ko with both networks sa Philippines is yung kanilang omnibus plug for the coming year. So, yan yung I na-miss can ko. remember, yun kasi actually, December last year, lumabas na yung news na yan na parang ginulat ng GMA yung kanilang viewers. Kasi parang usually, every year end nila, yung parang meron silang countdown, di ba? So hindi ako sure kung ito'y pinlay nila ng year-end countdown or parang days before that. And ang sinabi nila is, talagang lumabas yung title card na Sangre and there was like a short description about it. Na ayun nga, na parang a whole new world, something like that, or parang a spin-off to, I think I heard the word spin-off doon sa pagkakasabi ng announcer. So, like, talagang nagulat ang fandom na Encantadia with this groundbreaking news. Yeah. Hindi ko nakita yan. Ano ba yung ano daw yung description niya talaga na nakalagay sa TV? During that time, ang aking nabalitaan is, ang narinig ko dun is ano talaga siya, parang spin-off. So parang wala pa siyang binigay na plot. Tapos parang days after, may nagsabi, or I think online, parang nagsabi ang team ata nila na it will be about
a sangre na nasa ibang mundo. And then, parang after some weeks, lumabas na it's Danaya's only child. Parang ganon. So exciting siya for me. Nung narinig ko yun. Nung narinig ko yung ganong plot, sabi ko, okay, ang daming pwedeng gawin. Kasi nga, title role siya. Diba? So parang feeling ko, and sangre talaga is iconic yung term na yan. So parang, Yes. if you get cast, kahit nga hindi ikaw yung main role, pero if you have that kind of description sa character mo na sangre ka, parang it's a badge of honor, di ba? So, very interesting news siya for me. Pero, Andy, kung halimbawa man kasi parang naalala ko, wala namang, may nakatuluyan ba siya? Si Danaya, this version, the second, wait, so, anong version to? Sa una? O sa itong recent na version? Yun ang hindi tayo sure. Yun ang hindi tayo sure. Pero Oh. kasi, di ba, ang first version ata na Danaya with Diana Zubiri, parang hindi naman ata siya nagkaanak ba? Yes. Not so sure. Basta akala ko lang ending is parang namatay silang apat, di ba? Parang later on, nagkasama na silang apat na sangres. Tapos parang people say na they see the four sangres up in the sky, playing. Ganun ang naalala ko sa ending ng book. Ay, hindi siya book one. Parang yung OG na Enka. OG. Pero itong pangalawa, buhay naman yung tatlo. Buhay yung tatlo. And if I remember it right, 'di ba, parang nag-end yung requel with may mga offsprings na sila, yung mga sangre. And then 'di ba parang may isa doon na parang pinaghalong amihan something, para siyang parang Cassandra something ata 'yon. So parang apat siya, pero hindi na ako sure kasi may lalaki doon eh. So parang sabi ko, oh my God, may lalaking sangre. Kaya nga, di ba natin na-pick up yung sabi natin doon sa previous episode na mas gusto natin na na lalaki. Malaki. Diba? May fan cast pa nga tayo agad doon. na madami din nagdi-DM sa akin na talaga namang sila. Supportive sila sa sa mga fantasies ko doon. Oo. Yung fantasy natin, Andy, nun sumasagad talaga eh. Kasi sabi natin required na may pa-abs. Tapos yung mga outfit talagang dapat. Ay, nako, hindi pwedeng balot-balotan na, no? Oo, no. Yeah, so yun. So feeling ko, hindi ko alam kung ano ipa-follow nila na timeline, kung yung bang, or anong book ba ng OG or yung book na requel. Pero mas gusto ko siya. Yes, go. Sige, go. Sige, ikaw muna. Tapos, ano ko sa akin. Okay. Ako naman, feeling ko, mas bet ko kung OG. Kasi parang hindi ko pa na-imagine. Well, although pwede naman kasi syempre make-believe lang naman siya. So, Sanya, at saka si Sanya, may role na din siya ngayon sa GMA, di ba? Yung First Lady. Yeah. Pero parang hindi ko pa rin na-imagine si Sanya as parang, di ba, Inang Reyna. Sa parang Inang Reyna. Tama ba yung term ko? Ano ba yung name? Yung mother Inang Reyna. Like, di ba si Minea, di ba? So parang Minea. If you become a queen na may anak ka, parang Inang Reyna tawag sa iyo ng anak mo. Correct. So di ba parang hindi ko ma-imagine si Sanya na may ganun. Although syempre make believe. So parang sabihin natin na hindi sila tumatanda, ganun. Well, pero, it's a fantasy naman, fantasy show. So maniniwala ka na lang because of the plot. Pero parang mas bet ko si Danaya. Na yung sino nga? Si Diana Zubiri. Diana. Diyos ko, no. Yun. Diana as Danaya. Oo, kaya nga. Nahilo tuloy ako kung sino yung artista, sino yung character. Ako naman kasi ang iniisip ko, pwedeng they can go naman na, yun nga, yung Danaya na Diana Zubiri. Pero ang feeling ko lang na cons doon ay, syempre, na-requel na nila ng 2016 ba? Tama ba? True. 2016 or 2015. So, panibagong confusion yon na parang, bakit hindi nyo sinunod si requel? So, parang feeling ko, logical choice would be Sanya. Yung latest na nilang na-requel, na which is Sanya. Tapos parang, they will play na lang na talagang, since they are diwatas, hindi naman sila nag-age ng todo. So, parang, I think just like what they did with Marian, di ba? Parang meron tayong hanas dati na parang Bata. feeling ko, Marian is really great naman sa visuals, aesthetics, and more. Pero parang sa stature niya that time, parang too early, parang ganon. Pero yun nga, na-accept naman ng fandom. So feeling ko,
if they will choose to follow the requel version doon sa spin-off na Sangre, feeling ko naman logical. So parang feeling ko kaya naman nilang ipaglaban. Mm. Yeah. Pero paano isisingit yung kwento ni Danaya na magkakaroon siya ng anak? Kasi di ba parang hindi naman nakwento sa requel kung sino yung nakatulong niya. Although, meron ba? Di ko I think si maalala, Rocco. Andy. Si Rocco, di ba? Si Akil. Si Akil na, may ano na ba sila nun? Confirmation na sila na? Yeah. Kasi di ba parang ang ending, if you watch the director's cut, yung ending episode talaga, parang may more scenes siya. Pero I think naman napalabas sa TV to na parang kinasal naman ata si Sanya and Rocco. Yeah, kasi 'di ba ang ending ang naging Reyna is si Elena. Elena, oo. Yeah, so parang feeling ko if my memory serves me right, and I'm very sorry for my paos na voice nga pala. Oo, kakasigaw ko to kahapon. Pero yun nga, ang ano ko is parang nag-step down si Danaya. Because 'di ba parang ang plotline ni Danaya sa requel is she's so good in being a queen kasi nga very principled, tas matapang siya. Pero ang kanyang Achilles heel nga is si Akil kasi parang Achilles and then Achilles heel, oo nga. So, I was about to say. yung kanyang kryptonite is si Akil kasi nga parang yun yung sa kanya, kapaisip sa kanya na am I good to be just a queen na lang forever or 'di ba? So if I remember it right, kinasal sila and nagkaanak nga sila. So ang hindi lang ako sure is kung lalaki or babae yung anak nila. Kasi ang naaalala ko lang is ang ending talaga is parang may hawak-hawak sila Alena, Perena, Danaya and si Lyra na 4 na bata. Tapos tumatakbo nga yung 4 na bata sa seaside. Tapos para siyang tribute doon sa tumatakbong 4 na Sangre na sila Kylie, Glyza in the first few episodes. So yun. Tapos diba after nun parang biglang lumabas yung twin ni Cassiopeia. Oo, yung puti. Yung Icy Queen parang ganon. Yeah. So feeling ko, ang theory ko doon is pwede na lang gawa ng paraan na may i-push na may anak si Danaya and siya ay nahiwalay sa kanila. Kasi parang yun ang lumabas na plotline na based on the yung mga una ko nababasa na parang she will be trapped in the human mundo ng tao. Yeah. I mean, okay ako doon. I mean, okay ako sa ganung plotline. Kaya lang, hindi ba parang similar na din yun sa ginawa nila kay Lyra na napunta din sa mundo ng tao. So, exactly. Tapos hindi rin alam ni Lyra na siya, isa sang Sangre until na siya nagkaroon ng, ano yung age? True. Ano yun? Yung parang, yung age. May tawag sila di ba noon? Yung mismong parang stage kung saan na-discover na nila yung kanilang powers. Yeah, kasi parang kalimutan natin ha. Hindi ko alam kung yun ba yung parang nagkakaroon sila ng parang umiilaw yung kanilang mark sa likod. Oo, Hindi ko alam diba? Kasi kung tas lumilipad-lipad na sila or umaangat-angat na or something. Diba meron silang stage na gano'n na parang parang fully realize na yung power nila. Parang gano'n ata. Pero yung kanilang mga skills na let's say fighting skills, kaya nilang parang mas madali sa kanilang ma-enhance. Like si Amihan, di ba? Especially yung Amihan na OG, di ba? Nung bata pa lang siya. Parang marunong na siya makipag sword fight kasi nga she's training with her dad, di ba? Na very favorite ko talaga yung OG na Enka na yung kay Amihan na bata pa lang kasi parang galing nung pagkakagawa doon. Yeah. So feeling ko, yun nga, so parang siya, very yung para mauulit kay Danaya yung sinapit ni Amihan. And ang very hindi ko alam kung creepy siya or parang ang mangyayari is 'di ba ang Enka kahit naman sa requel and OG si Danaya ang sumundo sa anak ni Amihan, 'di ba? True. Na na-trap sa human world. And then this time if yung ganun nga ang magiging plot, ang tanging anak ni Danaya ay matatrap naman sa human world. So parang sino ang magsa-save ng anak niya? Siya pa rin ba? So si Danaya pa rin ba ang taga-save ng mga nawawalang sangre? So yun. So, God. Ang dami nating iisipin. So parang gano'n.
Yeah. Actually, tayo mag-iisip, no? Tayo mag-iisip para sa GMA. Yeah, actually to, pre-prod. Oo. Actually, kami po yung Oo. audition namin to ni Andy as brainstormers in Oo. case po ang GMA nangangailangan Ito ng na. pang storyboard nila. Ito na yung Oo. hinihintay nyo. Kung gusto nila ng perspective ng mga Mm-mm. fans, yan. Ito na po yun. At si Andy, napagkamalan pa si Andy na may master's degree in Encantadia. Yeah, Yun nakakahiya yung isa naman. Oo. talaga natuwa ako sa feedback na yun nung first time natin ni-release yung nung 2020, yung back-to-back, yung two-part episode namin ni Andy ng Encantadia. Talagang nag-deep dive kami. Tapos may nag-message sa akin kung ikaw daw ba ay may master's degree in Encantadia. Kasi may timelines ka pa. Oo. may Very mga ano ka pa nun. geeky. Oo. Di ba pati casting pa nga, di ba? Pati casting pa na ano ko pa. May mga ano ka pa, no? May mga trivia ka pa daw na nalalaman. Yeah. Oh. Well, doon talaga, Zumba cum laude ng ng major in Encantadia. Encantadia. Minor in minor in Sapiro. Minor in Sapiro's craftsmanship and Lireo musical arts, ganyan. True. Yeah, pero alam mo yung plotline, feeling ko kaya naman nilang gawa ng paraan yan. O kaya lang, ang pinoproblema ko, dalawa yung pinoproblema ko. Una, sino yung bagong kalaban? Kasi syempre, sinong magdadala kay doon sa sangre papunta sa mundo ng tao. Syempre, hindi naman yung for sure ginawa nila on their own unless, well, kung ginawa din nila, like for example, si Danaya, dinala niya mismo yung anak niya into the human world, it should be because may tinatago niya yung anak niya because of someone bagong kalaban. Either tinatago niya or pinatapon yung anak niya. Di ba? Parang ganun ang nangyayari. So yun, mag-establish ka ng kaaway mo. So pwedeng yung, di ba yung requel nag-end dun sa kakambal ni Cassiopeia? Yeah. So parang pwede. yun, parang kailangan niya na sundan nilang if talagang they want to capitalize on the newfound fame ng Encantadia. However, nakita na natin yung version ni Solen na kalaban, di ba, sa requel. Yung medyo sinapian siya. So, hindi ko rin masasabing napaka-strong niya as kontrabida. Kasi talaga si Mamsh, kahit anong gawin, Diyosa ang itsura. Di ba? Yeah. So, and di ba talagang sabi ko sa'yo nung last recording natin is talagang isa si Solen sa nag-save ng talaga. Yeah, parang one of the best decisions of Enka Book 2 or ano bang tawag? Requel is her. So gets ko din parang kapag kontrabida siya, hindi mo alam kung mag-work ng todo. Oo. Parang ganon. Mas nag-work pa nga si Yula, di ba? Mas naggigil pa tayo kay Yula kaysa nung sa naging si Cassiopeia yung medyo sinapian. And speaking of, may viral na na scene si Yula as Abria. And hindi ko na maalala, pero basta parang napagtawanan ng mga tao online yung kanyang, yung parang may sinabi siya, Cassiopeia ba? Sabi ko talaga, grabe talaga yung mga tao. Talagang, oo. I'll try to look for that. Pero there was a time na naging quite of a meme yung Cassiopeia ni Abria. Yeah. Kasi diba si Yula, parang may iba siyang accent of Enchan. Oo. So, yun. Iba naman talaga yung niya nun eh. Iba yung galawan niya nun eh. Iba sa kay Amor Powers nung panahon niya. Tapos iba din sa mga other niya. Iba siya nung naging si Abria siya. Pero kung nakita niyo po yung meme or yung sinasabi ni Andy na video, itag niyo po ako. Gusto ko makita. Oo. Yung guys, ang ipakita niyo sa kanya is yung Abria na medyo nag-viral. Na, I think yung yun eh. I think yun yung time na parang basta, I'll try to look for it. Pero I'm sure yung mga Encantadix dyan, alam nila yan. Yeah, and I don't know if pinalabas ba yung Encantadia ulit during our recording. Pero di ba na pinalabas ulit sa GMA yung Encantadia? Oo. Kaya nga, during the pandemic. Ay, parang oo nga. Oo, so pinakita. So talagang very fresh pa. 'Di ba? Ang dami nabilang niyo ba? Para po sa promo natin. Bilangin niyo po mamaya po after ng break may mag-ano po. Ilang beses po nasabi oo nga ni
ni Pero Anyang Tika. naalala ko kasi talaga kasi parang yung kapatid ko or yung mama ko medyo may na-miss din siyang episodes. So doon niya napanood. Pero parang din siya kasi di ba yung kasagsagan ng walang taping or whatever na hindi pa rin sila Yes. makalock in. 2021 ata yun. Hindi pa Yeah, rin masyado yan nakalock yung in. time talaga. Yung time talaga na parang I think the production people in entertainment talaga is having a hard time sa Oo. pag-accommodate nga ng new normal. So parang Oo. hindi kaya na fresh episodes, hindi kaya. So parang Mm-mm. nauso na rin ang season break sa True. Philippine TV because of the COVID season. So, ang gusto True. ko lang sabihin is, di ba nga, parang dati at the open natin before na yung Encantadia requel is like quite so popular naman na siya noon. Mm. Pero yun nga, parang hindi siya naging enough to beat Cardo Dalisay during that time. Mm. Pero because of the requel, parang feeling ko naman medyo bumawi sila Mm-mm. kasi parang mas lalong naging aware yung mga tao, yung mga bata for sure. Yeah. So Mm-mm. so parang feeling ko parang it's like justice for Encantadia Mm-mm. dahil naulit siya. Mm-mm. Mas And marami nag-enjoy. which leads me nga na feeling ko talaga they will follow the requel The requel. as their I think so. main Kasi point sa story ng Sangre. Mm. Yes. Mas madali kasi siguro din na gawin na yung doon sila mag-start kasi unang-una nandoon pa yung lahat lahat ng Sangre nasa GMA pa. Mhm. Whereas yung mga 'di ba, yung OG nasa ABS-CBN na, so Yes, nasa mahirap nang ABS kunin. So anything na halimbawa kailangan nila na magbalik tanaw, mahuhugot nila si Kylie, mahuhugot nila si Yes, si sino ba yung si Gabby, Alena, si Gabby, tsaka si Glyza nandiyan pa rin. si Glyza, si Oo. Sanya, so andyan pa Oo. silang apat. So And very mas active feasible. pa. So, I guess sa requel talaga din sila magbabase. Pero, ito na nga. So, una yung problema ko, yun nga, kalaban. Sino yung establish mo? Paano mo i-establish? Kasi, syempre, hindi ko talaga, although, yun nga yung ending ng requel na meron parang vague na Cassiopeia Part 2 na hindi natin alam kung Yeah. mabuti or mabait. Pero parang hindi ko ma-imagine si Solen na maging siya yung magdadala as kontrabida because All out villain, parang mahirap. No. Hindi talaga kaya ni Solen. Kasi nga, Diyosa si ate. Hindi talaga siya pwedeng kahit anong gawin natin, kahit lagyan mo pa yun ng sungay, unicorn ang labas niya, pero hindi demonyo. Ganon. So, Yeah. hindi talaga. So yun yung una kong pinoproblema. Second is, yun nga, the similarities with yung yung storyline ni Lyra na parang if you are going to do a spin-off, it has to be totally. Yan, di ba? Cassiopeia. Kinagalit niyo si Anyong Tika. Ganun Siya si pala. Abria. Ganun ang feeling ni Yula after niya masabi yung Cassiopeia. Mali ako, gano'n. Sa galit pala, ma'am. Sa galit. Oo, kasi feeling ko galit si galit si Yula that time sa scene. Pagigil ka, nagiging gano'n. Oo, naiiba yung di ba? Pero Kaya yun na na nga. mag-adjust, di ba? Alam eh, naman yan, mga listeners. Diyos ko, hindi na kayo nasanay sa akin. Magtatlong taon na ako gumagawa. Ganito yung pronunciation ko sa lahat ng bagay. So, yun na nga. Yun yung sinasabi ko. Yung pangalawa. May sagot ako dyan. Sige, ma'am. Ano yun? Di ba, parang you raise 2 points, no? The villain and then yung core ng plot is parang overused na. Yes. So, doon tayo sa first point na ni-raise mo. Go. Yeah, I think naman talaga, kung Solen, kasi I think kaya natin na-bear yung requel na arc niya, na naging kontrabida siya versus a good Cassiopeia. Kasi nga, meron tayong kinakapitan na, isang role lang yan, pero may other role siya na mabait. So parang kakapitan mo pa rin yun. And alam mo na, pabalik si Cassiopeia sa katawan niya. Diba? So, iba siya sa full version or full series na siya lang ang villain. Diba? Unless gagawin nila is kay Cassiopeia na naman na nandun din sa Sangre. So parang, ang mangyayari doon. Hindi na siya mamamatay kasi na siya, Bathaluman. Bathaluman, diba? So parang madami ng layers. So, at saka very impossible na siyang mamatay. Yeah, I mean, nung Cassiopeia pa lang siya. Diba? Pinabayaan niyang mangyari kay Danaya yung sinapit ni Lyra. So parang medyo
confusing na parang ano na naman nangyari. Which is also like, I think etong sasabihin ko is parang yun din ang magiging sagot ko sa second point na sinabi mo about yun nga, parang hindi naman overuse or parang medyo similar masyado sa Similarities nga, oo. basic premise ng Encantadia with the Amihan going to the mortal world and Lyra going to the mortal world because their childhood talaga, parang they pose a big threat to the villains, di ba? Na parang may prophecy na itong papatay kay ganito, ganyan. So parang may ganun talaga silang plotline. So I think kasi parang I really love Encantadia. I really love Encantadia. And I also love having a spin-off for it. Pero yun nga, ang medyo magiging problem, hindi ko alam kung problem siya or parang challenge siguro is I think Sangre needs to somehow disassociate herself sa Encantadia na premise. So parang nagigets ko yung second point mo na ay, kahawig masyado yung mangyayari. So parang kailangan na mag-dissociate sa basic timeline. So I am hoping na if ever Sangre is going to air this year, is parang ano talaga siya, yung parang hindi na sila masyadong babangko doon sa well-loved characters. So parang kung may danaya man lang factor, more on parang flashback lang, like first few episodes, and then all of the characters will be brand new. Na parang plot point lang nila dapat is anak ako ni Danaya. Pero ang story ko, ang mga kalaban ko is brand new people na I think yun ang challenge kasi nga syempre paano ba kakapitan ng viewers yung spin-off ng Encantadia if they don't see the well-loved characters. So alam mo yun. So parang medyo double-edged na sword siya. So yun. So nagigets ko yung concern sa villain and sa plotline. Pero yun nga, pwede nilang gawa ng paraan. Pero yun nga, ako kasi talaga gusto ko din nang magkaroon ng bagong flavor ang Encantadia. Diba? Or, Andy, habang nagsasalita ka, may naisip ako, paano kung ang naisip ng GMA is to do it all sa mundo ng tao? Kasi di ba, everything na sinabi natin, Amihan, si Lyra, they were left sa mundo ng tao but they were taken back to sa Encantadia. To the world of Encantadia. Kaya nga ang title niya is Encantadia. Pero sa sinabi mo na it will be focused all completely kay Sangre, whoever the Sangre will be, why not take it to the Philippines? Specific. sa may Makati area. Kumbaga, ano tayo, mag-downsize na yung ano niya, hindi na sa isang world, bansa na lang. Oo, sa bansa na lang. And, di ba, na-imagine mo, yeah. discovering her powers, di ba, yung sinasabi natin hindi natin maalala na age nila, na parang period in life nila, na nag-transition na sila from walang powers to may powers. What if everything of yung timeline na yun nangyari habang nandun sila sa mundo ng tao at hindi sila umalis? Like, for example, for some reason, hindi sila makabalik sa mundo ng Encantadia. So, most of the story happens in the, world of the humans. The mortals. Oo. Yun yung book or one. the Filipinos. The Filipinos. To be specific po, so medyo may Makati area. Oo. Kung mga Dubai yan, Japan, walang pakialam yung Sangre. Hindi po pwede. Hindi rin makaka-costume ng bongga. Oo, hindi pwede. Hindi siya pwede regulated. Oo, mailan sa Pilipinas eh. Oo. Pero di ba? Actually, gets ko yung sinasabi mong yan. Kasi pwede feeling ko, di ba, spin-off siya eh. So, and kung magtitipid, hindi naman magtitipid, or parang they want to give it a fresh take nga, parang dapat maging siya, parang different world. Parang you're just going to borrow yung characterization ng main character, yung roots niya because of the Encantadia world. Pero the setting will be on the Philippines, sa world ng mga human, di ba? So yun, pwede yun. Kaso nga lang, ang magiging challenge dyan is how can they make mortal world that magical? Kasi 'di ba, I don't know if you share the same sentiment na 'di ba yung arcs ng Encantadia in the human world nila, yung kay Amihan sa OG, love ko siya kasi parang maiksi lang siya. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko siyang panoorin ng 3 months na puro lang siya nandoon sa human world.
Same with Lira, na yung kay Janelle Mercado na naalala ko pa ngayon na ano siya, parang kwela-kwela siya doon, 'di ba? Na inaapi-api siya. Tapos meron siya mga konting nagagawang magical. Tapos parang pero nagbangko pa rin sila sa Encantadia na world. Kasi So, parang mas feeling ko lang, entertaining din yun eh. Yun isipin mo eh. entertaining. Sina Awu, sina sino yung Imo? Imaw. Si Imo. Oo, si Imo. Si Asawa Imo ni kapag Imaw. nalungkot na siya. Oo, kapag nalungkot na siya, emo na siya. Nung hindi na siya napili ni Cassiopeia, naging emo na siya. Kasi di ba may ganung ship yung mga Encantadix na Oo. emo and Cassiopeia. Oo. Mahayop. Di ba? Lahat Bastos. na lang siniship. Oo. Pero 'di ba, yun kasi yun yung very entertaining sa part ng Encantadia because it's a Yeah. new world that you see na hindi siya yung parang pag lumabas ka or pag tumingin ka sa bintana makikita mo ordinarily, 'di ba? So that was the Escape. Parang entertaining. escape eh. Di ba? May escapism kasi And the talaga yung Encantadia. language, 'di ba? Totoo. Oh. So kung idadalhin nila sa mundo ng tao, it can be boring unless pag Aladarna siya doon na 'di ba? Yung Ardarna level na yung gagamitin niya yung powers to save humankind, parang ganun. Tita, anyong tita. Actually, yan yung gusto kong sabihin na next point. Kasi feeling ko, itong Sangre, parang ano siya eh, parang biglaan. Hindi naman biglaan, parang feeling ko, it's a surprise na hindi ina-expect ng mga tao. Kasi di ba, for the longest time, ang ina-expect ng mga fans is book 2 nung requel. Di ba? Parang yun yung clamor nila. Na ituloy nyo na yung Ice Age Encantadia, di ba? Wala nag-expect na, give us another fantasy show na parang Encantadia. Di ba? Wala naman nag-isip ng spin-off eh. Parang, yeah, ako hindi ang mga super tao, nagulat di ba? ako. Ako hindi din. Parang, kung may book 2 or book 2 nga ng requel, good. Pero sana wag naman after 10 years ulit. Like what happened to... Hindi ba napag-usapan natin nung sa previous episode na ang gusto natin is Sapiro? Kasi di ba the OG had a book 2 pero it was all about Sapiro. Na parang puro Lireo, puro Hattoria lang. Parang we don't get to see Adamya and Sapiro masyado. Di ba? Hindi sila explored na kingdoms masyado. Correct. So, yun nga yung mas iniisip natin na if ever na magka-book 2 or season 2, kung naman tawag sa kanya, that would be the storyline, di ba? Yung katulad ng sa OG. Pero I also wasn't expecting na merong ganito. So bakit kaya? Well, kasi nga, as a pop culture stan, ang feeling ko kasi, this year din, di ba? Kasi I think naman for the longest time, it's been years that people are anticipating for the TV series na Darna. Ay, diba? Na parang, wala pa bang it's date? gonna be, alam ko this year. Kasi may mga but no teasers specific na date. And may cast reveal na, wala pang specific date. Pero nakita ko na yung, meron silang teaser na pinakita. And quite akala ko promising nagla-lock siya. in taping na, di ba? Si Joshua kasama dyan, di ba? Joshua, James. Joshua. Diba? TikTok King. Oo, diba? Diyos ko. Diyos ko, Lord. Diba? Nawindang ako. Ganun-ganun si kuya mo. Pero ang daming views. Pero ang nagbati yummy lang ng talaga itlog din. sa TikTok, diba? Ano ba ginagawa niya doon? Nagbabati ng itlog yun, diba? Yung may mga tunog, ganyan. Diba? So, yun. Mamay ma-censor tayo dito. Pero diba? Itlog po yung sinabi ko, ha? Opo. Baka makota ko. Literal po na egg. Oo. Pero yun nga, so, go, tita. Pero di ba nagla-lock in taping na sila? So, ibig sabihin, kung nagla-lock in na sila, most likely this year. Well, definitely this year. Pero kumbaga, kung nag-lock in taping ka na, for sure, either the third quarter or the last quarter of this year. Well, actually, more likely the third quarter na yan eh. Kasi naka-lock in na eh. I think magkatagal lang sila because pinupulido siguro ang effects. Kasi syempre, it's the first time na magkaka-series ang Darna in ABS, diba? So parang, parang pupuliduhin ko to kung ako yung nasa team behind it. Diba? Ang tagal na, diba, na-hype niya from Liza Soberano version to, diba? from a movie to a series. Ang daming napuntahan. Yeah. From Angel pa nga yan dati eh. Angel na movie na Darna. Under Star Cinema, napunta kay Liza. And then nagpa-audition na sila ng bago. Diba? So feeling ko, this year in Philippine TV, we will be seeing a super heroine na which is Darna, na talagang ina-expect ng mga tao na darating na. So feeling ko,
as syempre, it's a healthy competition naman between Mhm. networks. Oh yeah, So we syempre, love that. kailangan nila ng counter attack, and 'di ba, yun ang nami-miss natin sa Philippine TV, yung alam mo yung maglalabas ako ng ganitong bala sa Oo. tapatan mo. So feeling ko Oo. it's also like maybe an indirect or direct counter attack na na parang ito naman sa atin. Kung may dar na si ABS, May may sangre sangre tayo. tayo. Oh my God! Oh my 'Di God! ba? Andy, So, I would so love that. Diyos ko, mag-iipon 'di ako at ba? magpapakabit ako ng cable. Charot. Wala akong cable And, eh. and ang Nakikinood ako and, via Messenger. 'di ba? Naku, Oh my God. naku, naku. True to life. True to May life. hugot, may hugot. Ang Pero mahal kasi totoo, dito. 'di ba? Mm-mm. Isipin mo. Oh, Talagang that maraming would be Diyos. that is fun, 'di ba? Mm-mm. Tapos And so feeling ko, kung ang go labanan go din, go. kasi di ba ipupulido nila, sabi mo, ipupulido nila kasi nga, Mm. first time ni ABS-CBN magka-Darna, so malamang ipupulido nila yung effects. GMA also, kung sangre nga, syempre may effects din yan. Oh my God! Oh my Yeah, God! This is like early so this 2000. year, yeah, this year might be like a redo or like a comeback to our childhood nga in the early Oo. 2000s fantasy Diba? era of Fantasy Philippine TV, 'di ba? era. Mulawin. Ano ba yung Yeah, 'di yung ba? kay si Claudine, yung Sirena siya? Marina, Marina. O diba? Yun yung mga labanan. Oh my Cristala, mga God! ganyan, Darna. So Oh, it this might is... be. So kung this year talaga sila ang lalabas, kasi I think Darna is this year talaga siya. Mm-mm. And ang press release naman nila is Sangre will also air this year. Di ko lang alam if Voltes 5 will somehow hijack the timeline nga ng projects I nila, think because also this year din posible. siya. Well, kasi nga, di ba, Diba? wala namang kamatayan si Cardo. So malamang it's going to be a Cardo versus Voltes 5. And then Yeah, and Darna versus Sangre. Sangre. Oh Yeah, my kasi God! feeling ko, I'm so diba? excited. So it's an exciting year for Philippine Oh my TV. God, guys. Yeah. Kinilig talaga ako. I don't know if it's the tita in me, pero imagining that this would be like the 2000 era na talagang buhay na buhay ang Mhm. Philippine TV. Oh my God, I am so happy for you guys na kayo na experience kayo nito. Yeah. For me, Aside medyo from the rom-com series, may Yes. lalabas na fantasy, di ba? So, yes, something new, something very different. exciting times ahead, Mm-mm. ika nga. So, feeling ko, if it's gonna be like, parang they're going to keep up with the Darna audience. Mm-mm. Syempre, si Sangre, ang magiging niya is, and since title role na siya, Oo. feeling ko, magiging parang, hindi naman siguro magiging superhero, pero feeling ko, yung magiging atake nila is parang Sangre might be a savior of the mortal world. So, pwede talaga yung sinabi mo na they might not be using the Encantadia Ream that much, and they will just stay in the mortal world. Kasi nga, Sangre might just be a superhero din na Correct. mag-save ng mga tao. So, alam mo yun, marami siyang pwedeng puntahan. May naisip na akong storyline. Kasi di ba yung una kong problema is kalaban. Kasi wala na tayong maisip na kalaban sa Encantadia na requel. Di ba? Mhm. What if walang kalaban pero parang si Danaya Jr., yung anak niya, kung sino man Danaya Jr. Kung ano mang pangalan niya, di ba? Kung ano mang pangalan niya, di ba? What if pinili niyang mamuhay sa mundo ng tao because siguro she felt na hindi niya mundo yung mga sa Encantadia na wala siyang ginagawa kundi maging gusto niya maging independent, so napunta siya on her own decision. Walang kriminal, walang evil na nagtapon sa kanya or whatever, na pumunta siya sa mundo ng tao. And then yun nga, ang first part niyan, assimilation. So assimilation. May parang magbabakulari.com pa ako. Ano ba yan? Magtitisis na naman tayo. Oo. At mapagkakamalan na naman tayong may master's degree. May master's degree. May doctorate na to. Oo nga, Auntie, mag-doctorate ka na. So, isipin mo, di ba? So, first few weeks ng first week, yung parang papakilala yung mga bagong mga Sangre. Tapos yung continuation ng requel nga na sinabi mo na parang hapyaw lang, na parang establish lang na okay, this is a continuation of the requel Encantadia. Yeah.
So tapos pagkatapos nun, syempre papakita na medyo out of this place yung si Danaya Junior na hindi niya magawa yung mga gusto niya kasi sangre siya, 'di ba? Napaka-restricted nila kasi may image sila. So naisip niya, why not go to the Philippines? May visa. Yeah. Nagkuha ng Like, visa. doon ako sa, madali lang maintindihan yung language. Oo. Tapos, di ba kung kinikwenta din ni Lira, ng tita niya na si Lira, ay pinsan na niya ba sa Lira? Wait. Pinsan, sorry. Pinsan Oo, ni di ba? Lira. Kung magkwento si pinsan niya na si Lira ng buhay niya doon sa di ba, ma-excite siya. So parang di ba, it's not unusual naman na si Danaya magkaroon ng anak na very very matigas ang ulo, di ba? So, di ba, saan ba Yeah. magbumana? So malay natin pumunta siya doon. So ang first week, yun, i-establish mo na yung Encantadia. Second week, pumunta na siya sa mundo ng mga tao. Tapos, inaaral niya yung Correct. pamumuhay doon. Third week, fourth week, or whatever, kung hanggang ilang weeks na yung yung first season, yun na yung pakikilaban niya sa mga criminals or whatever for the sake of the mankind. Yeah. Charot! Oh! Like, she will just use her sangre powers to save the human world, 'di ba? So, 'di ba same with naman, 'di ba? With, let's say, the types of Darna and Super Twins naman na parang ang kalaban naman nila doon is parang dumadayo lang din sa mundo ng mga tao, 'di ba? Parang True. So it could be like that. Feeling ko kasi ang magiging atake sa sangre is they will not try to make it look like Encantadia. Kasi feeling ko kung maging Encantadia ulit siya, requel na dapat requel continuation, 'di ba? Parang hindi mo dapat ibabangko sa anak ni Danaya na napunta sa mundo ng mga tao. Hindi mo magagano. Correct. O 'di ba, with that storyline, na-solve natin yung dalawa kong issue. Yung kalaban Oo, diba? at yung pagiging similar nung story. Kung halimbawa nga gagawin nilang from Encantadia to mundo ng tao because may tinatakbuhan or tinatago si Danaya Junior. So, my God, this is so bongga. GMA, hello. Kaya nga. So I think it's ni Andy. A very smart din on their part na magbangko in sangre lang alone, not the Encantadia. Kasi syempre, very big stakes na naman kapag Encantadia ang gagamitin nilang show. Kasi syempre, you're going to please 2 generations of Encantadia fans. Yung unang generation is yung OG. And then, yun nga, yung Gen Z na, yung Gen Z 2016 requel. So, parang they need to please them, di ba? Yan. Correct. So, mahihirapan din talaga silang mag-keep up masyado. So, true. I think yung sangre is like less pressure. Kasi nga, pwede mong gawing puso ng kwento is, isa siyang diwata na napunta sa mga mundo ng tao. And she's going to save those mortals from bad people. It can be like talagang mythical creatures or mga villains, or it could be also mga corrupt na politicians, diba? Correct. So they can go with that na kung ano ang naiisip ng team behind it. So feeling ko exciting siya kasi nga. Oo. Tapos pwede mo pang lagyan ng power nila. Correct. At pwede pa niyang ipatuloy yung naudlot na love story ng isang sangre sa isang human, di ba? Di ba sa requels, hindi nagawa kasi for some reason hindi nag-click yung love story ni Lira or ni Mira dun sa sa lalaki, di ba? Whereas sa OG, si Jeneline tsaka natuloy. di ba natuloy? Smart. Oo. This time, if makahanap sila ng perfect na chemistry, they could pwede din i-push yun. Oh my God! GFA, again, we are so ready. Like, if you need help with your storyline, andito kami ni Andy. So, it's Anyong Tita and then Jessica Soju. Complantry boy. Complantry boy. Yeah. So, itatag ko Soju. So, kami? Available kami on Twitter. Naman kami? Basta may free lunch. Oo. Actually, minimal lang kami. Minimal fees. Tapos kahit low lang. maintenance. Oo. Zesto lang. Tsaka egg sandwich. Carry na. Kahit kung may konting tuna yung sandwich, why not? Pero alam mo, yun na, di ba inopen mo yung love angle na pwedeng maging successful yung plotline this time, na ipupush na.
Kasi diba kung isipin mo yung Jeneline Mark in OG Enka, natuloy sila pero medyo tragic siya eh. Diba Yeah. kasi parang they traveled back to Encantadia Mm. or ano ba nangyari? Or Hindi parang sa mundo ng tao. hindi kaya ni Mark mag-keep up, diba? Oo. Sa ano. So, they need to go back sa mortal world. Oo. Tapos Ang tumanda problema si naman Mark, si Jeneline siya, walay. hindi. Oo. So, iisipin mo, talagang tragic siya na parang, oh my God, Mm. parang, yeah, they spend nga the rest of their lives together. Pero isa, hindi niya kayang samahan sa kabilang buhay yung isa kasi nga, hindi talaga siya mortal. Oh. So, pwede talagang gawin nila dito sa Sangre is talagang she really falls in love with a mortal, and let's see kung paano nila gagawing Oh my medyo God. happy ending or parang ano bang magandang word, or yung parang tipong the mortal guy is also going to ano ba yung Or, parang kaya niyang i-exceed yung expectations natin mm, ng or, mga typical. Andy, paano kung halimbawa, i-denounce ni Danaya Jr. ang kanyang pagiging, sangre? Like, Yeah. ayoko na maging sangre. Cassiopeia, make me human for the love of love. Ano ba? Oh Yeah, my could God. be. Could be kasi nga bataluma naman si Cassiopeia. So, I Close think sila. pwedeng gawin nila sa, let's say, sa final 3 weeks is, ang kanya magiging dilemma na lang is, I'm going to defeat the enemy and I want to spend the rest of my life na with this man. Pero in order to do that is, I need to be a human being. So, pwede niyang gawing trade yung kanyang powers, and then Cassiopeia can just take it away. So depende sa kanya yun, 'di ba? Oh Or my they God. can just go WandaVision in this one na na talagang Scarlet Witch levels of tragic din ng kanyang love life. Oh my So God. very very interesting. Parang ayoko na kasi 'di ba, it's a balance between the OG and the requel. Sa OG nagka-tragic sa kasi parang 'di ba, nagkatuluyan sila pero naging tragic yung ending ng love story nila kasi human si kuya mo. Sa prequel naman, tragic in the sense na hindi sila nagkatuluyan pero walang namatay, walang tumanda ng lungkot, 'di ba? This time, Nakapag-asawa yung Anthony ata, 'di ba, sa oo, requel. nakapag-asawa siya, 'di ba? Tapos Iba na yung tumanda na nga siya, 'di ba? Iba na yung oo, yung parang happy crush actor lang siya ni Mira. Happy ni crush Mira lang at siya. si Lyra Parang wala dead mas si Lyra. wala. Oo, wala. It was more of Ayaw, Mira. ayaw nating magsalita ng masama. Okay. Wag na. Baka Oo, ma-discover pa tama nila na. yung una nating pinagsasabi. Yeah. Oo. So, pero 'di ba, this time it's gonna be a success love story, but para ma-balance out, tatanggalin ni Danaya Jr. ang kanyang pagiging sangre. Oh my God! Meron na tayong ending, meron na tayong pang book 2. Yeah, GMA, actually, ready na kami. and I think talaga kaya nilang i-make it work yung ganyang Yeah. sangre na Oh my plot God. na, let's say, talagang gawin lang nila sa mundo ng mga tao, and then maybe siguro parang kaunting percent lang yung kailangan niya mag-travel to Encantadia kasi syempre if they're going to build a Or set season na 2. Encantadia, gagamitin nila kagad yun kasi syempre hindi naman pwedeng ang laki-laki ng warehouse na ginagamit nila for Encantadia sets eh. So if ever nagagawa sila ng ganun, might as well talagang gawin talaga nilang primary set na yun. So, hindi siya magiging World of Tao or more World of Hindi, Mortal. So, iniisip ko parang kung, season 2 na talaga oo, ng requel. correct. Well, for halimbawa, paano kung season 1, yun nga yung parang i-establish lang yung Encantadia. Pero walang mga set. Let's say, lang siya, sa forest lang. So, pwedeng mga sa Baguio lang si Kuya. yung setting. Binangonan, Rizal, mga ganyan. Oo. Yung mga Kagubatan. pine tree lang. Doon lang sila, naglalaro, whatever. Ganun-ganun lang sila. Tapos, book 2, season 2, babalik na si Danaya Jr. Could Tutulungan niya si be. sa season 2. Tapos sa season 2 i-establish na yung 4 na new sangres. 'Di ba? Parang na. Oh my God. Actually, kasi naiisip ko din, di ba na-share ko na dito na parang it can be like a Darna pero magical na Darna na heroine siya pero may other aspects sa kanyang powers na talagang powerful. Kasi nga may love life, di ba? Or pwede rin talaga siyang pwede rin talagang i-explore niya din yung Encantadia and like she can like go time travel na alam mo yun, ang dami niya pwedeng gawin kasi the word sangre
Mm. parang it opens a new a new dimension for me. So parang either they just want to create a new world na talaga nasa Mm. mortal world, or they just want to use the Encantadia nostalgia and parang gawin nilang parang, okay, Sangre, you need to go back to this certain period of time. You Mm. need to help this Sangre na I mean, like, make the right things, ganyan. It can be. And actually, GMA has been doing like a great job sa time travel kind of series. Like, they have created the Lost Recipe. Oh, If yeah. you have stumbled Yeah. upon it, it's one of the best shows of GMA kasi nga it's like a time travel and then para may culture related, and it Mm. stars Mikey Quintos, which is We quite love. effective sa role. We love Mikey Quintos. Like for me, Encantadia Requel really prepared her for this role. So Oo. yeah, so Yeah. kayang-kaya to. Mm. O, diba? A redemption era. Pero 2 yun years nga, in the I think making. kayang-kaya ng GMA yan na Mm. if they want to use the mortal world, they can do so. Mm. If they want to use the Encantadia set ng too much, they go. Pero wag lang sana maging parang confusing na yung timeline, No na. na parang you're just using Encantadia as like a requel book 2. Eh di sana Mm. tinuloy na nila to Cassiopeia Ice Age Ice Age version. Queen na may villain side, di ba? Oo. Pwede. Pero Andy, na-realize ko, mag 1 hour na tayo nag-uusap. First topic ko pa lang to. Oo. Actually. May second Ay, topic totoo ako. ba? Diyos Di ko, ba sabi ko, oo, wala kaya akong mo na guide yan. question. Sabi ko, bahala na tayong Idarna. Pero nag-set ako ng 2 topic. Yung bagong storyline at yung cast. Yeah. Pero mag 1 hour tayo sa storyline. Oh, Diyos ko. Ano ba to? Ano to? Part 2 na Double naman? episode ba to? Oh my God! Andy, part 2 Yeah. na naman. Kasi natuwa tayo sa sa storyline. Talagang parang nilatag Yeah. na natin. Nag-pre-prod tayo dito. Oo. Diba? So yung mga, kung kailangan pa ng GMA, ng storyline, medyo na-block kayo, writer's block or whatever. Eto, nilatag na namin ni Andy hanggang book 2 na to. So, we did your job. Totoo. Kung kailangan nyo ng yung may lens na parang, hindi na mag-work yan. Kami ni Anyong tita, kaya na namin yan. Yeah. Like, for example, if kailangan mo ng brutally honest. True. We can be. I mean, we have been, di ba? So, for the last, we have been. pakinggan mo na lang yung Oo, pakilink na lang po. Joke. Bigla nagtago, no? pero Andy, mas preferred ba natin itong magiging, kasi di ba napag-usapan natin sa first few episodes na itong Encantadia, na mas gusto natin na kung magkakaroon ng spin-off, puro mga lalaki. Yeah. Ba, mas ipupush pa ba natin yung puro lalaki? Kaysa mga Sangre? Parang ang hirap na niya i-push, no? Ang hirap na i-push kasi itong Sangre. Pang fantasy level lang natin yun. Oo, parang fan cast. Kasi parang feeling ko, itong Sangre, ito na din yung parang feeling ko, if mag-work man siya or hindi, parang tutuldukan niya din yung requel book 2. Alam mo, kasi parang feeling ko, ang weird naman na parang after Sangre series, kagawa ka pa ng requel na book 2 nung kay Cassiopeia. Parang feeling ko, parang hindi na mangyayari yun, di ba? So parang, di ba kasi parang feeling ko, it doesn't make sense anymore na, sige, for 2022, gawa tayo ng Sangre spin-off. And then, next 2 years, gawa tayo ng continuation nung Cassiopeia Evil Snow Queen. Di ba? Pero kung gusto nating i-push yung mga lalaki, ang pwede, pero ang storyline is like before, like the Sapiro days, the may mga prinsipe, yung mga tatay ni warriors. Oh my God! Akil, ganyan. Like, like the Spartacus version of Encantadia. Sino yung tatay ni Ding Dong? Sa original? Si Richard Gomez ba? Richard Gomez. Di ba? The level na ganun, yung mga tatay, yung mga hari or mga prinsipe. Yeah. Rehab of Troy, Rakim. Wait, Rakim. Hindi, yung tawag sa mga prinsipe, 'di ba pag prinsipe pa lang prinsipe. Pero nung naging Ibrahim and then Ibarro. Yun ba yung yung name mismo. Hindi, yung name mismo na tawag, 'di ba, Inang Reyna or Sangre, tapos yung version nila is Rahib. Oh my God. Rehab parang hindi.
Hindi na. Rehab ata. Rehab ba? Or parang, ano to? Parang naglilinis lang ng addiction. Parang rehab ata. Di ko, parang hindi naman rahib, di ba? Kasi di ba sa babae, hara. Rehab, pero V. Oo. Rehab Oo. Ibrahim. O, diba? Oh. Hindi lang tayo sure sa rehab kasi nga baka nga lang drug addiction, alcoholism Pero, yung ginagamot. Nakita ko dito sa encantajasaga.wordpress.com, which is actually sila din yung tumulong sa atin na makahanap ng mga sources for this episode. Thank you so much, Encantaja Saga. Nakakachika ko sila sa Twitter. So meron Uy, silang alam nyo, WordPress. inaano ko yung Encantadia Saga nung bata-bata pa ako. So, like, I grew up with them. Ano daw? Ano? Naiyak. I grew up with them. I grew up in the slums of Oo, and the life there is very sad. And poor. Hindi, pero totoo, very credible naman din. Alam mo talagang fandom ang Hindi, Encantadia Saga. Ito talaga, sila yung parang sabi ko nga na if anything na Encantadia related, doon ako Alam nila. Correct. Ito talaga. Deep dive sila eh. Like, Ma'am, on their group kung tayo lang eh. mga masters tapos ikaw doctorate degree, sila yung mga professor natin. Sila yung mga dean. Mga dean sila. So anything... Sila yung may mga ibang itsura na toga. Sila may mga kulay-kulay na toga. Ganyan. Mas matindi yung dedication nila. Talagang active na active yung Twitter, yung WordPress nila. So eto na nga. Ma'am, hindi tayo nakakatawid sa second topic. Kailangan natin i-confirm kung ano yung gusto nating makitang paging plot ng sangre, and then we move on to the next topic. Ito na nga i-end natin by saying na GMA, if ever na gusto nyong i-push ang panibagong taste, yung sinasabi namin ni Andy na fantasy namin is mga lalaki naman, yung bida, 4 na lalaki, prinsipe or mga rehab ng Encantadia ang ilaban nyo sa season, hindi season, parang siya, spin-off din or whatever. I-push niyo yung mga Alden. Especially ngayon, hot na si Alden. Diyos ko. Di ba nasa natin siya, sa fancast natin siya. True, di ba? Ang dami natin pinagsasabi. Di ba nag-enchong pa nga ata ako doon? James Reid ka ako eh. May Derek pa nga ata akong sinabi. Derek Monasterio ba sinabi? Basta ang dami nating mga sinadjust doon. Pakinggan nyo na lang po sa casting. Meron na din kami. The thirst is real. That episode. Pero diba, kung halimbawa nagkaroon sila ng matapos to maging successful, but they want something new. Eto na, may bago na naman kami naisip na spin-off. Medyo throwback na to kasi babalik ka sa dating panahon na di pa nasira yung Sapiro, whatever. Pero diba, ang ganda noon. I-push mo yung mga kalalakihan naman yung bida. Tapos dun mo i-release yung mga bago yung kalalakihan. Yung mga bagong artist ng GMA, ng mga lalaki. Pa-abs nyo ng todo, tapos bonggang outfit. Laban, push kami, ma'am. It's about time. Lalaki naman na maghubad. Oo, sila naman ng pahirapan nyo sa costume. Oo. Kasi lahat... Yung mga babae, kung cleavage, hita kung hita. Diba? This time, ito naman, laki naman, abs naman. Trunks. Fair. Trunks? Wristband lang, ganun. Ma'am, hindi natin konting armor. Trailer pa lang, ikakat na ng MTRCB. Oo. Ay, parang hindi ito Encantadia. Viva Max. Pero, parang more on Viva Max special siya. Hindi siya pang GMA, ganyan. Oh my God. Parang umu-O-bar, ganyan. Na nectar, ganyan. Hindi na pwede yan. Ikakat na. Hindi na pwede. Ikakat na. So ito na nga. So yun na nga. So let's end with that. Ito na yung second topic natin, Andy. Yes. Oh my God, meron pala. I'm so sorry, Andy. Go lang. Hindi ko make it kanina kasi parang kasi ng natin, chismisan. Kasi nag-brainstorming tayo eh. Oo, ginawa na nga natin yung trabaho ng mga brainstormers sa GMA. Di ba nga? Libre pa to. Pati nga last 3 weeks na pag-isipan na natin. Oo, may book to na nga tayo. May spin-off pa. Sangre will surrender her powers to be a human being. Di ba? Talagang nilaban na natin yung finale episodes nila. Ginawa na natin ang trabaho nila. Libre lang to. Oo, casting na lang. Si Andy, pasasalamat lang mararating niya sa akin. Diyos ko. This time, kailangan na natin ng ayuda. Basta, free naman kami. So ito na nga, Andy.
ang pinagbasehan nitong usapan natin ngayon kung bakit tayo nag-collab ulit is because of this post nga ng GMA kung saan Mhm. kinonfirm na nga ni Madam Lilibet Razonable. Kung ako Razonable? Close? Oo, parang ano lang kumare lang. Oo. Gano'n. Si Lilibet Razonable, ang Senior Vice President for Entertainment Group ng GMA, kinonfirm niya Mhm. na may napili na nga daw for the title role na Sangre. And merong based sa mga nung nilabas nila yung info, nagsilabasan ng mga bet ng mga mga Sa fanatics, puso. mga Yeah. anong tawag sa atin? Encantadix, no? Yeah, Encantadix yan. I guess. Okay. So ito na nga. So roll call muna tayo. Isa-isahin natin to. Yeah, sure. So isa sa mga pinagpipili, pito sila na nasa GMA na parang poll or whatever. Mm-mm. Si Bianca Umali, Clea Pineda, Rabia Mateo. Rabia Mateo is the Miss Universe? Miss Universe 2020, yeah. Oh, okay. Sorry. Out of touch na talaga ako sa Philippine showbiz. Kailina Alcantara, Jillian Ward. Oh my God, nagulat ako talaga na si Jillian Ward. Dalaga na. Isabel Ortega, which I think nasa Voltes 5. Voltes 5. Oh, kasi nag-episode ako niyan eh. So, familiar na yung name niya sa akin. And Thea Tolentino, which is si Mira. So, eto na. Pag-usapan na natin. Unang-una, sino yung bet mo sa sinabi ko? Sa sinabi mo lang, Or ba? kahit hindi doon sa mga sige. sinabi ko, sino yung bet mo? Or sige, for me kasi, ang choice ko dyan, or sige, bago ko sabihin yung choice ko, it will depend din kasi kung ano bang market ang gusto na i-target. If the younger ones talaga, pwede talaga yung mga generation nila Jillian Ward, yung mga prima donna girls. Or if they want the up and coming parang queens in waiting nga. It could be the Bianca batch, yung Bianca Umali, Kailin, ganyan. Or if they want to go somehow more like daring or parang talaga, it can go with Rabia, ganyan or kasi Andrea Torres, mga ganyan. Pero feeling ko for me, ang gusto ko talagang maging Sangre title role is Bianca Umali. Oh, same! Oh my God! Siya Same! talaga. Diba? Siya talaga yung na-imagine ko. Unang-una, parang halos magkamukha sila ni Danaya. So, hindi imposible na maging Danaya Jr. siya. Diba? Kumbaga, hindi mo kailangang iumpog yung ulo mo sa pader para paniwalaan na nanggaling siya kay Sanya. Alam mo yun? So, looks pa lang, pasok na. Kasi alam mo yun, di ba si Sanya and let's say Diana Zubiri, sila yung may sultry look Yung sultry na hindi naman bastusin, di ba? Parang sexy, pero parang hindi naman siya yung tipong cheap, di ba? So parang feeling ko, Bianca fits that mold na parang sexy, may appeal na sultry nga, and yun nga, parang feeling ko siya, parang may ganun siyang appeal for me na pwede siya talaga maging Danaya Junior, di ba? And pwede din siya maging badass look, di ba? Yung parang yung nanay niya na matigas ang ulo, di ba? Parang din siya sa level na yun, na parang nakikita ko din sa kanya yung pagiging palaban. Talent-wise, wala tayong problema sa kanya. Like, ako din. I've seen her sa sa Legal Wife. Legal Wife? Channel 2? Di Legal Wives. Wife. Legal Wives. Wives ba? Plural? Oo, plural. Yung Legal Wife, yun? Angel of Sin Maha Salvador. Sorry. Sorry. Kasi naman, pare-pareho yung title. Medyo nag-buffer ako doon. Saan yung Legal Wife? Wives pala, wives. Okay, sorry. Legal Wives. Oo nga, kasi tatlo pala sila doon, di ba? Muslim marriages, no? Yun ang center plot. Oo. So, I've seen her there. And yung sa kanya yung yung isa niya na title role din siya. Ano yun? Sahaya? Yes. Sahaya. I've seen parts Cultural of it. naman. Oo, I've seen parts of it and she's really very good. effective. Very effective siya magpaiyak. I just don't know she also kung has comedy kaya niya. Pero I think yun pwede na, naman. I think she's doing Mano po series now and rom-com siya. Oh, Rom-com siya with wait, Ken Chan.
Yeah, So feeling na-mention niya sa ko, akin eh. carry naman siya. Carry naman siya. Sorry, sino Carry naman partner yung niya? acting niya doon. Ken-chan. Di ba si Kenshan exclusive kay Rita ang partner? Hindi. I think this is the first time ata na hindi na sila nagkasama. So I don't know if they will Brinake pair na up kaagad yung again. love team. Yeah, like I That's don't good. know That's what good. happened. Yeah, I think Eh, ano it's naman. time. It's time naman. Nakadalawa na silang Yeah, I season. think GMA naman is not naman, parang hindi naman sila masyadong banking on love team. So Ayun. feeling ko okay lang. Tama na yan. I mean, Yeah. nagatasan na nila, di ba? Nakailang shows na yung dalawa. Oh, wait, sorry. Yeah. Nakaisang... Pero pwede naman Anyway, din. Pwede na. silang pwede naman sila mag-reunion if they want to. Like, Mhm. or Rita can just focus on her singing. Well, Oo. she's talented naman. So kaya niyan. Oo. Kung ano yung gusto niya gawin. True. Yeah, so yun. So, break and then... rom-com side. Pwede na. Break and Reunion. reunion, di ba? Oo, Like, sweeter the kaya second. nila yan. Yeah. Parang dong yan, di ba? Nagsasama and then different partners and then reunion. Sino So, second and choice mo? rom-com, kaya sorry. niya. Sorry. Go ahead. Ano? Ay, hindi, Ang sorry. second choice ko, Mm-mm. ang second choice ko, kung sa list na yan, teka lang, kung sa list na yan, maybe kasi kaya ko pinili si Bianca kasi parang feeling ko, yung kanyang career right now is parang na siya, yung parang she's knocking on the yung doors of becoming the next queen of GMA. So parang feeling ko, true. Ang dami yung parang big kaya na projects. niya. Yeah, parang sa kanya na pupunta yung mga yung mga projects na alam mong binibigay sa mga gaya nila Maria, nila Jeneline, nila Heart dati. So parang yun yung parang kaya niyang buhatin by her name alone. Pero if we will go with the experimental, yung parang GMA would want to launch a new name, it could be doon ko sa listahan it could be Rabia. Yeah. I've never seen Rabia her Mateo. act. Okay naman. Decent. Yeah, I think naman kaya ni Rabia umakting. Saan siya Nakita ko ngayon? yung mga Saan siya ngayon? I think she did yung kay Bong Revilla. Yeah, pero hindi ko pinapanood. Pero napanood ko siya sa kanyang other stint sa KMJS ba yun? Yeah, parang meron siya ginawa din na horror episode. So parang, yeah, I think she can throw lines naman. So feeling ko naman nag-workshop naman siya and may grit naman si ate mo. And physically, sexy siya. We've seen her in Miss Universe. Oo. Ang ganda-ganda ng hubog ng katawan niya. And face-wise, laban. kahawig niya rin si Sanya. Kahawig si Sanya, di ba? Like, nung nanalo siya, ang tingin ng mga tao sa kanya, parang siyang si Sanya. So, parang pwedeng, parang hindi mo rin iupog yung ulo mo sa pader para tanggapin na anak siya ni Sanya. True. So, pwede. So, parang feeling ko kung new name, Rabia could be. Pero kung wala sa list, sino ba? Kailangan kapuso, no? Kasi dati iniisip ko, nung wala pang binibigay na names, kala ko nga Bea Alonso pa yun eh. Iniisip ko, baka si Bea to. Diba? So parang feeling ko wala pa siyang show eh. So parang feeling ko, baka si Bea yan. Pero I don't think na ibibigay kay Bea yung mga sangre. Parang she's way past that na. So parang feeling ko, hindi. Yeah, so I think yun, Bianca sa Rabia. Oo. And kung younger nga, kung let's say they will go with the twins, yung mga Jillian Ward, pwedeng Jillian or Althea, yung medyo morena na chinita na kasama niya sa show, Althea Ablan. Okay. Pero alam mo, feeling ko itong sangre, ito yung gagawin nilang stepping stone ng isa nilang ilo-launch into a bigger role. So iniisip ko, it's possible na ibigay nila ito sa mga younger artist nila. Younger like girls. Ito nga si Jillian or itong si Isabel Ortega, pero I don't know kung paano mangyayari kasi 'di ba if ever na conflict sa schedule, I think, saka, 'di ba? maguguluhan ka as a viewer na i-imagine mo siya na sa Voltes 5 tapos i-imagine mo naman siya na sangre. So unless itong sangre is after Voltes 5, then yeah, pwede. Pero super fresh pa nun. So, magiging conflict pa rin siya. Pero it's a good parang stepping stone, Imaging-wise, nakakapagod na parang na nasa space ka ngayon naman, nasa fantasy world ka. Pero maganda siya, maganda siya and she can act. Oo, pero so iniisip ko talaga, this might be for Kylene.
Alcantara. Kylene. Could be. Kasi Di ko 'di lang ba, alam wala pa siyang kung title role, 'di ba? Wala pa siyang super bida na siya alone. Most of the wala series na inano pa. niya is either dalawa silang bida na magkalaban, like ano 'yon, yung si Barbie. Siya 'di ba 'yon, Wait yung lang. may face sa likod? Hindi. Si ano yun? Si Sino ba? Mika. Si Mika ba 'yun? Ay Mika sorry. Dela Cruz. So ano ba yung title? Confused si tita niya, Ako, sorry. buti na lang andito ako. Oo, fact Hindi, checker. ang mga wag tayo mag-fake news. Ayaw natin 'yan. Basta yes, oo, ano tayo, avoid that. Pero Correct. yun nga, mga show kasi ni Kylene, Kambal Karibal, di ba, yung breakout role niya na kontrabida siya. Ay, sorry. Tapos napalaki Okay. yung role Iniisip niya, ko na ayun. kambal. So, yun yung naisip ko, yung may face sa likod. Maling kambal pala. Hindi. Yeah. Oo. Kambal sa Oh, likod yun naiisip mo. kambal sa Yeah, Kambal likod. Karibal. Kambal Karibal yung parang hindi naman siya big role pero naging big role siya because of Oo. the clamor ng mga tao sa kanya. Oo. And then parang I think she starred in afternoon soaps pero hindi title roles. Oh, kaya nga malakas yung ano ko, pakiramdam ko that they will give it to her. Kasi unang-una at nakita ko yung stage yung presence niya sa social media, ang lakas ng fans niya, Yeah. fan base. So, And acting wise, kayang-kaya. Kayang-kaya din I've niya. seen her dun nga sa Kambal Karibal, and then I've seen a bit of her doon sa latest ni yung kay Sorsogon something. Heart. Heart, I diba? left Nandun my siya, diba? heart in Tama ako? Sorsogon. Yeah. Oo. So, Intense siya doon. Intense din siya umarte. So, pwede. So pwede nga 'di ba? Tapos kung halimbawa ito nga ay magiging stepping stone ng mga bagong ila-launch ng GMA na na mga artist nila ng pang-leading lady, this would be perfect for her. Acting wise wala naman akong issue sa kanya. And Mm-mm. then although yung itsura, syempre malayo yung itsura niya kay Danaya, pero Chinita. hindi naman. Medyo chinita siya eh. Pero pwede na siguro ilaban na 'yan. Mas nakikita ko siya similar kay Danaya na Sanya Lopez kaysa kay Jillian. Si Jillian talaga ang layo kasi mestiza si ate mo girl. Hindi ko alam kung paano mong gagawin na maging nanay niya si hindi Sanya. ako ganun ka-sure if parang matatake ko siya seriously. Sino? Na si Jillian na nagpa-fantasy world. Kasi parang for me, si Daldalita pa rin siya or True This Liit. Oo, True This Liit pa rin. Oh my God. Yun pa rin Yeah. talaga yung nakikita natin sa kanya, no? Oo. Yun talaga ang sumpa ng child stars. Mahirap takbuhan yung mga roles na talagang nagmark sa mga tao. Kaya hindi rin. So, ang hindi natin napili sa lahat ng mga sinabi natin is Thea and si Clea. Clea kasi di ba, si Clea yung di ba yung si Muyak? Kaya nga, Muyak. bakit nandito? I don't know if yan lang yung choices, pero feeling ko kasi, I think medyo feeling ko pwede rin si Cassie Legaspi. Yeah, yung si Cassie. Yung anak ni Carmina. Yeah. Oo. Di ko alam kasi feeling ko isa rin siya sa mga pinupush eh. So parang I don't know pero if Cassie is relatively new compared to Jillian and and Kylene. Yeah, so if they want to really push a new name, could be that kind of na parang banking on like anak ng artista pero she's going to make her her debut in the TV ganyan. Pwede. Pero kung ilalaban nga natin sa kay Darna, 'di ba? Yung sabi natin sa una is kung ilalaban si Sangre kay Darna, kaya siya biglang out of nowhere lumabas. Bianca. Oh, Bianca talaga, ma'ams. Bianca talaga. GMA. Bianca, umali kayo. Manalig kayo sa amin ni Like, alam mo yung percentage or yung gap ng first choice to the second choice is very malayo. Same. Like parang feeling ko, if hindi si Bianca, parang GMA needs to convince me why napunta doon sa isa. Alam mo yun? Kasi wala na bang iba na medyo bankable na bagong parang middle, hindi pa masyadong sikat. I mean, hindi pa masyadong level na queens like na Marian, pero hindi naman yung newbie. Wala na ba? Si Bianca. I think si Bianca kasi
Kasi I think naman parang sa batch nila parang Gabi, Sanya, parang sila yung mga next in line eh. So parang si Bianca yung kasama nila doon. You cannot give Ah, it naman to Gabi kasi syempre nasa Rickwell siya. hindi na rin. Si Isabel is nasa Voltes 5. Mm. Kasi Hindi, si parang Isabel feeling, nga. Si Isabel, newbie pa siya eh. So ano ko pa siya kay Kylene. Sabihin natin si Kylene. They've oo, been around pero hindi pa sila nabibigyan ng spotlight. pero kasi si Isabel kasi may big role na siya ngayong taon eh, Oh, Voltes 5 eh. yeah. Parang Yun yung big big hit role na yun eh. niya. So parang Mm-mm. feeling ko out of the equation na siya. Kahit sabihin mong she can also deliver, Mhm. parang feeling ko hindi siya mako-consider for Sangre. Mm. Parang so talagang for me it's Bianca Umali. Mm. Wala akong naisip na iba. Yeah. Bianca Umali And talaga I, yung pumasok ko sa utak ko. and I think nakita ko kasi like Sanya, parang may choice din siya eh. Parang may top 3 picks siya kung sino yung napipisil niya na Oh, maging talaga? anak Sino niya. daw? Like meron siyang binigay na 3 names. Sino? Si Althea Ablan, I think batchmate ni Jillian. Yung sa And Prima then, Donna. yeah, yung prima donnas, yung magaling Mm. umarte doon. Tapos si Zephanie, like yung Yung singer? Idols Philip. Yeah, sinabi niya si Zephanie. Nag-artista siya? Hindi pa, pero she transferred to Ah, GMA. So, yeah, pero who this is a knows? big role. So I don't think si Yeah. Stephanie. Okay, go. Unless talagang magagamble sila ng sobra-sobra sa Versus new. Darna? I don't think so. Pero kung panghapon Kaya to, nga. pwede. Pero parang it will hurt the Encantadia Yeah. franchise Kasi kung Encantadia panghapon siya. never naging panghapon. It's always prime time. So Yeah, di I ba? don't think so. Na Magwawala gagawin ako. nila, ako din, baka mag-delete ako ng Twitter, ha? Hindi. Ako naman Pero, ako ng tag sa GMA sa mga hinaing ko. oo, aanuhin ko silang lahat. Mm. Ano ko sila, papabagsakin ko sila. Hindi, ang third na pangalan na Mm. binigay niya is Bianca Umali nga Oh, so din. napili din niya talaga, no? Yeah, and Mm-mm. yung friend ko, Mm. nagsabi din siya na parang Glyza also mentioned Bianca Umali. Mm. So, I think talaga si Bianca is really perfect for the role. I mean, this would sa kanya. If ma-pull off niya to, maganda yung storyline, this would establish her as one of the leading ladies talaga na of GMA. yes, parang signatory na lang to. Na, ito na yung Mm-mm. signature mo na Na, you made it, oo, ano ganyan. na to, parang debut. Oo, yung parang na to, ito na yung final initiation, Oo, gano'n. na Na, she can handle her own teleserye na pwede na siyang lead talaga. Kasi for the longest time, well, sa Haya was prime time, no? yeah, prime time and talagang marketed as a cultural primetime series. Oh, so And wait. So what happened? Kasi if solo siya doon sa Sahaya, that should have been her launching kumbaga niya into the leading lady. So hindi yeah, that's nag-work. why ang follow-up niya is Legal Wives, which is quite also a big role for her kasi nga controversial Oo, yung controversial actually siya. tapos she's up against Alice Dixon and Andrea Oh, Torres. oo. And So, ang leading man niya is a GMA king, which is Dennis Trillo. mm. Na alam mo, very rare naman din sa age bracket ni Bianca na Oo. maging leading man mo si Ding Dong or Dennis, di ba? So parang feeling Oo. ko, GMA giving her that kind of role and that opportunity, which means lang talaga na siya, na they're Bankable. really betting on her, na parang Mm. primetime only girl na siya, parang gano'n, Mm. hindi na siya aapak ng hapon. So, I think, it fits well in my fantasy na siya yung Sangre, if ever man. Mm. Pero kung mangyayari na siya yung magiging Sangre, she would be going through the same path ni Angel. Kasi si Angel broke out from Mulawin, di ba? Mulawin was yung parang launching niya na talagang minahal siya ng tao. Pero the love team with Richard Gutierrez, brinake kaagad nung nag-Darna siya. Mm-mm. Which is, sa Darna, siya talaga yung focus, not a love team. Which is talaga, very good and smart choice ng GMA that time na parang itong dalawang big stars ko, hindi ko pagsasamahin after ng one big project.
Na sila yung magiging anchor ng prime time, which Oo. really worked well for them, di ba? Oo, ano nila, parang nilaban nila as individual, pinagkakitaan nila as two separate entities. Yeah, entities, di ba? Hindi Hindi sila siya isa package. O, oo, di mautak sila dalawang, doon. oo, Dalawang show kagad ang correct, correct. tumatabo ng pera, di ba? So, So, very smart. ibig sabihin, kung ma-establish na si Bianca, kailangan natin na mahanap kung sino man yung maging niya, kung sino man yung maging ka-love team niya. It doesn't have to be someone na talagang may chemistry siya na ngayon or wala Mm-mm. naman siyang actually ka-love team, di ba? Wala siyang na parang, Miguel. I think for the longest time, it was Miguel Tan Felix. pero Pero, hindi na sila, di ba? Na na-break nag-break na na yung din yung kanilang team love up team. sa, Mm-mm. sa Sahaya. I think that was their final, na. Mm-mm. So I Tas don't think, parang, so parang medyo similar with the Angel Richard situation na parang mm-mm. na-build up. Pero syempre meron silang mga projects together. Pero looking at them now, yung Mm-mm. isa sa Voltes 5, siya yung main actor. Isa naman ngayon doing her own solo shows, like Mm-mm. primetime shows. Mm-mm. So, I think Bianca fits well talaga yung mold ng Angel Oxine. Kasi Mm-mm. same sila ng appeal na parang morena, tapos alam mo yung may sexy side Mm-mm. na hindi bastusin, alam mo yun? Mm-mm. And ano talaga, may acting. So, kayang-kaya. So, Mm-mm. parang feeling ko, she can even outdo Sanya na Danaya if she will do the sangre. And at trivia, marami din talaga na mga GMA fans na nagsasabi way before pa nung medyo hindi pa sure kung sino yung Darna ng ABS, na parang ang kanilang sentiment is if ang rights ng Darna ay nagstay sa GMA, it would have been so easy for GMA to cast Bianca Umali as their Darna. Kasi nga, Yeah, I can imagine her. very bagay, very like I think Very. pwedeng ibigay ang Darna kay Sanya or kay Bianca or even Andrea. Parang parang ang daming choices. So, feeling ko if talagang kung magtatapat yung Darna and Sangre, it will really be a good fight between Jane De Leon and Bianca Umali. Like talagang up and coming like stars na alam mong may face, may talent. Yeah, and may appeal. So feeling ko exciting if I if know. if Bianca will get that part. I really Parang feeling hope. ko hindi ko kaya makita iba. Hindi ko makita iba eh. Ako din, actually, nung bago ko makita yung pinapapilian nila, sabi ko, no, Bianca lang talaga niisip ko Diba? for Ang the hirap, sangre no? Ang role. hirap. Yes. Kasi actually, ako, before itong requel, Bianca was already part of my list. Sabi ko, kasi dalawa yung age group ko noon eh. Yung age group ni na Rian Ramos, yung mga... Yeah, ako din. Oh my God, Ganyan din ang napag-usapan natin iniisip ba to? ko. Iniisip ko, either the queens na, yung talaga established Lavi queens na po, of yung GMA. mga naisip ko noon eh. Ganyan. Oo. Or the Bianca prototype. Oo. So ako yung actually, before Sanya, si Bianca yung naisip ko na Danaya. To be honest. Parang ganun. Pero nung nakita ko naman si Sanya, sabi ko, mas familiar kasi ako noon kay Bianca kaysa kay Sanya. Kasi di ba child star din si Bianca? Oh, so Child star si Bianca. mas nakikita ko siya sa mga sa TV. So mas familiar ako sa kanya. So si Bianca kasali sa sa second batch ko sa younger generation ko ng list. So it's about time na ibigay na yung aking pangarap. Tsaka feeling ko talaga may magic kay Bianca kasi parang feeling ko hindi siya nag-suffer ng same fate ng other child stars na parang In fairness. na kailangan mong banlawan ng todo para mawala yung child like star. Jillian Ward. Ang matinding banlawan ang nangyari kay Jillian. Oo, parang kailangan niyang magkaroon ng role na sobrang madungis siya. Alam mo, yung parang kailangan niya ng mga roles na out of the box bago mawala yung parang just like what Angelica Panganiban did to herself na parang ang dami niya ring dinaan ng na other roles bago siya naging Ruby na very big. So yun, so parang feeling ko sa niya kasi parang nung kahit medyo teenager na siya or parang twin, parang you can see na talagang she can really make it big eh. So parang hinihintay na lang siya mag-mature. So I think na ngayon talaga makikita mo, 'di ba? Na maganda naman talaga yung pinapakita niya sa shows na nandun siya. So yeah, like
maganda sa portfolio niya yon na may Mm. Sahaya, may Legal Wives, and then Mm. the Mano po na siya yung main star. And Mm. then this one, Sangre. Kasi and she actually confirmed na she will be doing 2 primetime shows for this year. Mm. So it could be the other one is the Mano po and the other one could be the Sangre. Oo. So Or, I'm not so well, yeah. sure pa. Yeah. Magkakabukto ba ang Legal Wives? Hindi ko alam eh. I Parang, don't think so. Parang ako hindi na din. siya ibobook to. Parang close na siya. And I think Parang yan wag yung na isa sa nga. mga series na talagang naka-lockdown. So talagang I think Naka-lockdown talaga nila yung sila. story eh. So parang hindi na siya parang the lock-in taping natapos siya na tapos na yung kwento. So Mm. okay na sila doon. Mm. Feeling ko Bianca talaga. Parang Oo. kaya ang second choice ko very random na Rabia Mateo. Na Oo. parang sige, Ako tayo? actually, wala akong naisip na second choice. Kung ang second choice ko is kung anong pipiliin ng GMA kung hindi si Bianca umali. Sige, sa'yo yun. Yung Pero, ako din yung parang sige itapon mo yung pangalan, tingnan natin yung oo, kaya. oo. Uy, Yung oh my parang I God, think consultant just na like din what tayo. tayo casting director. Oo. Sa first Parang, half, kasi 2 parts na to kasi mahaba na naman yung chika natin, Andy. Sorry. yeah. Oo nga eh. Sa The first joke part, lang. tayo, brainstormers ng GMA. So binigyan natin, ginawa natin yung trabaho ng mga brainstormers. Gumawa na tayo ng Oo. timeline, may second tayo season, may spin-off pa tayo. This Totoo. time, consultant tayo. Tayo naman yung consultant nila in terms of casting. Diba? Kulang na lang audition. Kung kailangan nyo, pwede kami mag-Zoom. Via Zoom Oo. kami Just mag-judge. send the link. Send the link, kaya namin yan. At Kaya saka, namin yan. sabi nga namin ni Andy, very minimal yung aming TF. Tapos, pwede lang, zesto lang, tsaka egg sandwich, or may tuna sandwich lang, ganyan. Pwede lang. Kahit lang, GMA TV na ano ba yun, yung black box something nila. Yeah, we can make that. Oh my God. Kung meron po kayo ng GMA channel dito sa amin, please po. Naman sa abroad ka. May Oo, mahal dyan. ang mahal, ma'am. Hindi ko na kaya. Kaya nakikinood ako via Messenger. Pero ngayon naman, di ba, parang pwede na ata sa YouTube? Parang ina-upload ata nila Hindi, yung ma'am. first, First week ata yung upload nila. Tapos putol-putol na ng mga second, third week. Yung mga sunod-sunod. Yung parang mga favorite scenes or whatever na exciting scenes lang doon. Pero wale. Tapos meron ng GMA, ABS ba yun? Yung may channel. yeah, hindi ko I1 alam. TV? I1 TV? Ma'am, hindi sa amin available sa Canada. Kasi meron nga naku, kaming yun ang mahirap. cable. Merong cable provider and yun yung hindi ko afford. Hindi nila ibibigay yung ganun ka-easy lang na. So GMA, talaga? kung kailangan nyo po ng consultant or brainstormer, sa akin po, sa aking part, okay na po sa akin na bigyan nyo ako ng ilang years na supply ng free cable. Or the whole duration po nung Sangre, bigyan nyo siya ng Oo, na kaya kong subscription free. Sa kay Andy, Diba? Andy ang demands mo? Ano lang siguro, gawin niyo lang yung fantasy series namin na nila yes. Alden, yan nga. Gawin yung 1 week lang, ganun. Tapos kami in charge sa costume. Charot! Ini-sketch ko na ngayon. Ginagawa ko na yung trunks. Mabilis ang sketch yan kasi ano yung gusto mo kanina? Kita-hita, wristband, ganun. Tapos konting belt, ganyan. Ma'am, kung wristband lang yung ilalagay nila. So, upper shot lang yung puro lang sila kalahating shot lang. Kapag zoom full shot, in. medyo may lang. Pag full shot, may medyo dahon. Or may si Imaw, naka-cover. Sensor na lang natin, gano'n. Oo. Isipin, Japanese pa yan, gano'n. Pixelated, gano'n. Oh my God! Alright, doon naman po itong episode na ito. Pasensya na. Pero yun talaga, feeling ko, Beka sa casting, hindi ako umali talaga, hands down. Yes. I think ganun din na sentiments. I cannot think of anyone better for the role. I'm sorry. I'm so sorry, GMA. Masyadong magaling si Bianca for the role. Unless parang merong big star from ABS na mag-transfer and you need to give her a big show. Like, hindi ko alam kung sino mga lilipat. Pero hindi kasi nakapili na daw si Madam Razonable
So, malamang nakalipat na kung sino pang nilipat. Oh my God! Mali mo naman, chika-chika niya lang yan. Inano pa si Lilib. Chinichika lang niya pero gusto niya malaman kung sino. Kaya pala may tweet na gano'n ng GMA. May pa-poll pa. Oo. Napili Pero na pa feeling nga. ko, overwhelming na Bianca ang gusto ng mga tao. Feeling ko ha. I think, ewan ko. Mga listeners, please confirm. Please confirm, itag nyo kami, mag-comment kayo, tag nyo ako, si Andy at Complantry Boy. So itatag nyo kami. Kinabahan ako, kala ko sabihin mo call boy. Hindi naman. Oo, medyo kinabahan ako doon, Anyong tita. Yeah. Pero totoo, parang parang as a fan of fantasy shows ng GMA, parang Bianca easily gets the yung confirmation ko or yung aking approval na bigyan niyo siya ng big role na fantasy. Kayang-kaya niya. Yeah. Kayang-kaya niya. Oh my God. I Diba? cannot think of anyone better talaga. So far, And who do you think ba pwede niya maging leading man? Ay, actually, it pahirapan doesn't matter. Ay, totoo. Actually, hindi ko iniisip kung sino man yung ilagay niya. Kasi, for me, ito ay magiging katulad ni Darna. Like, si Darna, hindi ko maalala kung sinong kapartner. Si Dennis Trillo ba? Oo, si Efren. Yeah, si Dennis Trillo. Hindi siya ganun ka-memorable kasi hindi ko naman talaga siya nagustuhan before the love team. Lang. Oo. Ornament lang ang leading man. Ano na siya, bonus lang siya. Bonus lang yung love team. Pero, for me, Darna it was all about Darna talaga. Like, hindi ko siya minahal dahil malakas yung chemistry nila or love team nila. So, if it's ganun din yung magiging storyline nitong Stangre, I don't think kung sino man yung ilalove team nila kay Bianca would matter. Actually, ako nga medyo hindi ako masyadong eager na magkaroon ng big love story arc itong Sangre. Hindi rin ako. Siguro parang carry lang. Siguro pwede ito nilang gawin na testing the water, kung merong pwedeng i-love team kay Bianca na parang Marian Ding Dong level na ganoon. Actually, feeling ko meron na akong naiisip na guy. Sino? Na parang Kelvin Miranda. Feeling ko pwede siya. Kasi parang... Is he the time traveler? Yung recipe? The Lost Recipe. Oh my God, yes. Actually, I was about to tell you na diba? if ever man, if me talaga, si kuya mo yung pipiliin ko. Hindi ko lang maalala yung name. Bagay sila. Hindi ko pa ma-feel, pero bagay sila. Sa mga new. After this recording, check mo yung Mano po series nila kasi parang siya yung third wheel doon. Ay, hindi ko talaga napanood. Ang alam ko naman po series is si Barbie. So meron, nakwento nga din sa akin na meron ng parang book 2 which is parang iba naman. Kasi kina Barbie drama, di ba? Talagang sampalang whatever. Ito rom-com daw. So hindi ko pa siya napapanood at hindi siya pinapanood ni Mama. So hindi ko siya napapanood. Kasi nga sabi ko sa'yo, nakikinood lang ako via Messenger. Baka nabagot si Mother sa story nung book kasi 2. si Mother, yung pinapanood niya is First Lady, tapos yung The Broken Vow marriage something. Yeah. The Broken Marriage Vow, sorry. Ano ba yun? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Yeah. Which is understandable. Kaya hindi ba mapanood ni Mother ang Bano po. So hindi niya bet yung mga rom-com. So doon siya sa mga sampalan. Tapos first yaya lang talaga yung nagustuhan niya kaya pinapanood niya din yung First Lady. Pero tama ba ako na magkasunod sila or mauuna yung... Basta, yun yung mga pinapanood niya. So, hindi ko Totoo. Totoo naman na parang first lady, second slot is yung Mano po. And then kasi third si Mother slot is the Widow's Web. Yeah. Tulog na si Mother by that time sa Widow's Web. So, sorry sa mga third slot na series. Wala kayong chance. Hindi ko po napapanood kasi nga po wala pa akong cable. Hindi ko afford. GMA, alam nyo na. Oo. Yun na nga lang yung ibayad nyo sa akin. Or kahit po sinong sponsor. Nanawagan yes, po kami. GMA, ABS, kayang-kaya ko na pong kaya ko pong i-review. May tanong ako, Tia, since medyo settled down tayo sa casting parang okay tayo kay Bianca. Anong tingin mo, maganda bang maging format ng Sangre is daily na 5 days or do you want it like the typical Netflix series na parang 13 episodes, 16 episodes, like the Korean drama type na I think na once a week lang?
Once Kasi a ako week? parang feeling ko okay sa akin ng once a week. Parang just for Well, yung parang ako, din yung mabago na din yung viewing habit dito sa Philippines. Parang feeling ko okay sa akin. ako okay. Ako sa, kung halimbawa once a week nila, mas preferred ko yon kasi mas may chance ako mapanood siya kasi isang beses ko lang papakiusapan na nanay ko na manood. Pero, if ever, if ever na ilalaban nga nila yan sa Darna, I think kung ang Darna magpa 5 Daily. days, magde-daily ang Darna? Sure na? Ay, di ako sure. Pero Pero daily malamang feeling yun ko eh. ha. Feeling ko Yeah, din, kasi feeling ko Darna is going to be daily. So, kung ide-daily si Darna, ide-daily si Sangre para may laban tayo. May tsaka choice talaga sa na mga tayo, no? tao. Ha? Tsaka talagang very much sure tayo na magkatapat yung dalawa, no? Oh, oy no, it Ano, gives 'di ba? It's a friendly battle. totoo. It gives the audience a chance to pick, 'di ba? May options Yeah. sila. So hindi ka Actually, ako yung talaga, I'm mm, looking forward sa dalawang show na yan. Yung Darna and the Sangre. ako din. Kasi Nung talaga ako, sinabi mo gusto ko na yung mga ganyan pinaglaban sila, kasi feeling ko magpapang-abot yun eh. Magpapang-abot din. Hindi mo magkasabay na mag-e-ere, pero magpapang-abot sila. feeling So, ko din. 'di ba? Parang hindi papayag ang GMA na lalabas yung one of their iconic series sa Mm. kabila na wala silang ipapalabas na bongga. Of course, Mm. Voltes 5 na yon. Pero syempre feeling ko, Voltes 5 is for the Pero Barako ang market. chika sa Voltes 5 daw is going to be once a week. Yun nga din ang naririnig ko. So parang feeling ko, hindi siya magiging masyadong head-to-head sa horizontal viewing kasi parang Mm. magiging vertical lang siya. Vertical siya, oo. So, hindi ko rin alam kung bakit nila gagawin yun, kung pwede naman nilang itapat yan sa Cardo. Pero, I think, ibibigay nila talaga yung Cardo kay Cardo. Like, yung time slot na yun, sige, sa'yo na yan. Pero all the rest, Concede na. Oo, oo. parang Da- formality na lang na may series kami ng first slot. Oo. Para hindi naman kayo, para hindi yung parang horizontal bars, yung station ID lang yung makikita mo. Oo. Hindi Pero, hindi lupang hinirang mapapanood habang nagka-cardo. 30 minutes na ba kinirang yung Di ba? Yung mga GMA? ganun. Yung tipo, tapos na si Cardo, ano na, Oo. back to regular Ah. programming na. Oo. Hindi, So, pero feeling ko yung Sangre, it will be daily. Pero feeling ko, ako din naman kasi gusto ko din siya maging, okay ako sa vertical. Kasi parang feeling ko yung quality ng story and ng effects mas yes. i-improve, di ba? Oo. Pero, Pero may lock-in for the taping love of naman eh. Sangre, sige. Mm. Yeah, yun Tsaka na may, nga may, eh. may lock-in taping naman sila eh. So far, ganun pa rin naman. Wala pa namang bagong mandate na hindi na sila lock-in taping. So, I think kung magla-lock-in taping din sila, so I think the quality, pwede na din. Pero kung ilalaban nga nila sa Darna, kung ano yung Darna, dapat ganun din sila. Para may choices yung mga Oo. tao. Tsaka feeling ko Push naman na. kaya nila. Kaya nila kasi 'di ba yung The Lost Recipe nga maganda yung reception sa kanya. Maganda rin yung Alam mo, hindi ko yun effect. natapos. Buisit Hala ka, ako. tat pinanood mo. Hindi ko nga, ma'am, kasi nga, hindi na afford. Hirap na. Taghirap na. I-wish natin na mapunta sa Netflix Kasi yung The nga, Lost Recipe. dati may VPN ako. So, yung VPN ko, kaya pang mag-YouTube. Kasi yung parang video, kung tamang pagkakaalala ko, yung ibang videos ng GMA, exclusive lang sa mga sa Southeast Asia or something. Yeah. Pag ibang bansa ka na, parang may nakalagay na so, parang yung nag-upload daw, hindi daw available sa region ko. So, nag-VPN ako. Ma'am, siya naubos yung pera ko sa mga VPN, sa streaming apps. Nako, ang hirap. Diyos Taghirap na, ko. ma'am. GMA, pwede po ba? Isa nyo na lang po yung DVD nung The Lost Recipe. Oo. Kasama po nung cable subscription. Diyos ko po. Hindi ko siya Hirap ng natapos. Siguro parang struggle. first week, yung parang yung dumating na si Mikey sa mundo ng mga sa past. Yun lang yung naputol doon. Maganda yon. Actually, maganda yung tutuloy ko baka sisipin mo, maganda yung na-trap siya sa past. Hindi. Maganda yung story ng The Lost Recipe actually. Kaya madami nga nagsasabi sa akin na maganda daw siya. Kaya lang yun nga po. Taghirap po ang inyong tita. Wala pa akong perang pambayad ng mga VPN. Pinutol ko na. Hindi ko na kaya. Kaya sa mga listeners dyan, kung meron kayong mga bootleg na links nung mga episodes nung The Lost Recipe. Please.
The Lost Recipe. Paki-reply. Ano pa ba Paki-DM yung... na po. Opo. Mm. Ano pa ba yung mga mano po? Ay, kahit ano na, wag mo nang anuhin yung mano po ni Bianca. Wag mo nang panoorin. Diba? Mm-mm. Pero, Hindi okay. wag mo nang panoorin kasi problematic yung plot for Ah, me. Talaga? Okay. Oo, kasi para sila may shota, tas parang, Ay! Na-inlove sila di habang ba? may shota? Oo. Ay, wait. Ayoko Di niyan. ba? O, di ba? Mm. Parang, The kahit Tita sa in Me Korean does not drama, walang approve. ganun. Oo, totoo. Parang Mm. siya, hindi siya papasa ng ano natin, ng pre-prod, ng brainstorming. Mm. GMA, ano Di to? ba? Hindi kayo ano yan? nag-consult sa amin ni Nahihirapan na kami. Andy. Yeah. Di ba? Nahihirapan na But, kami i-tolerate yan. Uy, Ano lang Andy, tayo. sumobra na naman tayo. Sabi ko mag 1 hour and 30 Yeah. minutes. I'm so sorry, Andy. Hindi naman, no problem. Ano ka ba? Alam mo, ito yung nangyayari sa atin. Every time, no? Yung first time natin nagsama, dapat 1 hour lang yun. Pero naging ending? Almost 3 hours tayong chismisan. Totoo. No Tapos problem, eto, tita. 2 topic lang. Naging 2 episodes na naman to. So ano to? 2 bonus episode ko Ano in just to? 1 week. Ano to? Talagang, yung bonus mo, may kasama ng 14th month Bonus. pay, gano'n. 13th month pay and 14th month pay. Oo. Pero talaga, kasi I think kaya din mahaba yung kwentuhan. Kasi nga talagang Encantatic Heart siguro natin is Yes. excited. Yes. Kahit pa wala tayong concrete na plot pang nakikita na talagang, di ba? Parang tayo na mismo yung gumagawa. Kasi nga, I think that's the Encantadia magic na, alam mo yun, na kahit sabihin mong ilang taon or dekada siyang hindi dekada. may bago. Ma'am, dekada na tayo. Wag na tayo magsinungaling. Higit na yung dekada, di ba? Dekada yun, di dekada ba? yung Na OG. naghintay. Yes, dekada tayo naging. Ayun nga, kudos din para sa GMA because parang hindi naman tayo pinaghintay ng another dekada for another Encantadia offering, di ba? Parang Hindi na 6 years nag-suffer yung lang mga ata. Gen Z. Tayo lang nag-suffer ng konti. Oo, spoiled sila. Tayo Hindi masyado. pinagtrabaho muna na tayo. Oo, bago kayo magkaroon ng requel, magtrabaho muna kayo. Mag-graduate kayo ng college. Yan. Pero yun. So, kayo medyo okay pa kayo. Kami medyo naghirap ng konti. Pero at least, Oo. di ba, we're here. And yun nga, medyo talaga napapahabang pag-usapan ng ganito. Kasi syempre, iba yung pagmamahal natin sa Encantadia. We grew up with Encantadia. Yes. Totoo. Hindi biro yung kinalakihan mo, yung isang series. Tapos talagang mahal na mahal mo. Hindi lang dahil yun yung nakikita namin every night, di ba? Mahal talaga namin na Encantadia. Yun nga, sabi, ako may master's degree, ito may doctorate si Andy. Ang motto ko sa slam book ko sa aking ano nga ba yung yung sa school, yung may book, ano nga bang tawag doon? Yearbook. Oo. Ang quote ko doon ay, I'm an Encantadic first, Filipino second. Sinasabuhay mo talaga. No? Sinabuhay. Kinabuhay mo. Ginawang lifestyle. Ako walang ganyan, pero naalala ko may picture kami. Pero di ba dati, yung panahon natin, yung mga picture, yung super makakapal pa yung, as in super blurred pa yung mga picture. May picture kami na nakabukas yung palad namin. Tapos meron kaming nilagay yung mga gems, inedit lang namin. Hindi ko naman. Friendster pa ata yung gamit namin nun. Hindi ko nagawa yan. Kasi medyo... best in edit kami nun. Hindi ko pa nagawa yan. Medyo ako niyan. Ano lang. Ako si Amiha nata ako nun eh. Mamiyang-iya No ako. No choice ako noon. Kalil lang ang gusto ko doon kasi syempre lalaki. So hindi ka pwede mag-alena. Kalil lang. Ganyan. Nategi ka agad. Ganun. Nategi ka agad. Pero ako... Kalil lang. Yung levels of natin, no? So, totoo talagang dala mo hanggang sa pagtanda mo, yung kahibangan mo. Ito na kami. Totoo. Proof. Ito. Totoo. Yung tipong pag may news na bago about it, okay, let's talk about it, di ba? Pero tita, para ma-close natin itong episode na to. Episodes. Ano ang Episodes. Episodes, yun pala. Kasi napahaba na naman tayo. Ano ang pinaka nilook forward mo sa Sangre? Yun na lang. Para, I think the fans of Encantadia and your listeners would like to know that eh. So, ano ang nilook forward mo sa Sangre?
Ako, personally, ang nilulook forward ko is of course yung storyline, kung paano siya magiging iba sa OG and yung sa requel. And definitely, ilulook forward ko yung mga effects. Kasi yun yung pinakaminahal ko din sa Encantadia. At that time, well, siguro nga dahil OG tayo, sa OG kasi talaga, di ba, parang bihira ka makakita ng mga dragon, may mga Totoo. lumalabas ng diamante sa Creatures. kamay. So, ako, ine-expect ko, siguro, yun nga, expected ko na rin na since panahon na ngayon na super advanced ang technology, I would expect na Sangre would be even better than the requel in terms of magic, in terms of yung mga effects, kumbaga. Yun yung pinaka nilook forward ko talaga. Ikaw ba, Andy, as a doctorate in Encantadia with a master's degree in Enchan? Enchan, oo. Oo. Enchan studies. What do you look forward? Bilang Encantatic first, Filipino second. Hindi, ang nilook forward ko, as sa sinabi mo, yun nga, yung lore. Kasi feeling ko, Sangre, kahit hindi siya maging very strictly Encantadia world only, ang exciting part din dito is, hindi na siya mag-rely sa 4 na tao. Yes. Diba? So it can be like one girl who's holding all of the powers. So doon pa lang, diba, exciting na parang paano madja-juggle ni Sangre, ni Danaya Jr. yung responsibility of holding that much power, diba? So let's say kung maging 4 man yung Brillante, or let's say the only, di ba dati isa naman siya? So we don't know kung isa lang yung magiging gem, 'di ba? Pero for sure yung Sangre may gem 'yan. Feeling ko magbabago man yung kwento pero may gem 'yan. So hindi magbabago. So we will see a new girl na mag-open ng kanyang palad, Palad, yes. At may lalabas na color na gem sa kanyang kamay. So looking forward to that kasi parang feeling ko it's always a good feeling na may nakikita kang mga bata sa labas na naglalabas ng kanilang brilyante na imaginary. So yan. So yun yung magiging story niya, actually I'm very open kung ano yung gagawin nilang story. Pwedeng gawin nilang tuloy natin si Requel, sige, ganyan. Or pwedeng gawin natin yung ating napag-usapan sa first episode nga. Yeah, so and also I'm really looking forward doon sa magiging star, and I'm hoping na it's Bianca Umali. Yes, Kasi me too. parang feeling ko doon pa lang, if siya na yung nakas, parang hindi man ako kailangang bentahan. Kung ticket to, para ako rin maghahanap ng ticket para panoorin. Parang ganun. Parang hindi mo na ako kailangang i-convince. Parang okay, I'm coming, ganyan. Just tell me the time, ganyan. And yun, feeling ko kasi si Bianca, siya parang quite close din siya kay Isa. So parang nakikita kami sila interaction sa IG. Yes. So parang feeling ko, it will be a moment for Bianca na 2 generations of Encantadia Sangres are going to congratulate her because siya na yung bagong Sangre. So, yeah, exciting. May Exciting approval times ng ahead. OG and the requels. Yes, exactly. So, yun ang aking nilook forward. Yeah, and looking forward sa ating magiging post-Sangre discussion. Kasi for sure, kailangan nating magbanla, kailangan nating kailangan nating anong tawag doon? Ikikritik natin ang Sangre Run kung naano niya ba. Andy, malamang nga if ever na maglabas na sila ng official trailer, malamang hindi natin mapipigilan mag-chismisan na naman. Oo, parang open ka thought ba? about that. Open ako. Gawin nating 3,000 yung 1K. Di ba ganun yung mga jokes sa open-minded ka ba? Open-minded ka ba? 5,000 yung mga 500. Go ako dyan. No problem. Oo. Yeah. Again, And for the love of for the love of Encantadia. Yeah. So, GMA, if ever na kailangan nyo ng special episode, again, we are very much open. Ako, cable lang ang aking ibayad nyo sa akin. 1 year subscription. Pwede na ako. 1 year. Ako basta gawin natin yung costumes ng mga male Sangre. So, tapos kahit kasama. wag nyo nang i-ere. Sa akin, isa nyo na tayong direct. Oo, direct to. Si Andy daw yung sa fitting din. Oo, ako din. Oo talaga. Ako magsusuot din. Oo, ako nang magsusuot sa kanila. Ng wristband. Ng wristband, oo. Oo, talaga. Gano'n tayo ka-dedicated sa gagawin nating passion project Di ba? So, pero yun, don't worry. Every time na may Hit me up.
Correct. So every time na merong update, baka mag-usap ulit kami ni Andy. And for sure, meron kaming banlaw sesh if ever na matapos na siya. So hopefully, manood na ang Totoo. nanay ko. Mapakiusapan ko yung nanay ko. Kasi doon ako Kaya nakikinig. yan. Kaya yan. Diyos Kayang-kaya ko. mo yan. Pero kung may mga pwede kayong i-download, napaka-illegal nito. Pero ganun na po Ano lang to? ka-desperate level. Oo. Let's help Anyong Mm. tita na maging Yes. na maging updated sa Mm-mm. Filipino series. Alam niyo yun, Nahihirapan na po para ako. Hirap na po ako oo, manood kasi ang para galaw-galaw ni mama sa message. para hindi siya nahihirapan, guys. Pag di siya Correct. nagagastos ng todo, 'di ba? Totoo. Ang hirap Pero ng for buhay. sure gagawa ka ng paraan kapag sangre na ay umiere. Like I'm pretty sure gagawin mo ng paraan yan. Yes, of course. Ako kung hindi talaga papayag si mama, nako, mag-effort. Hindi na ako babawasan ko yung meals a day ko tapos para sa DPN. Grabe Talagang Delicate. magkakaroon ng drastic na na modification si tita Sa para lifestyle. lang sa sangre. Oo. For the love of Encantadia, i-risk ko po ang aking mga lamang loob. But Yung baka naman meron tayong diyan, mga helpful na listeners na may help ka sa ganyang Or concern. ipakabit niyo sa akin yung wire nung cable niyo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Idaan sa bintana. Oo, habaan nyo na lang yung wire. Oo, idugtong-dugtong. Maraming Yung extension wire. aabot sa bansa ni tita, ha? Para siya. Diyos ko lang. Ano mga nangyayari? Diyos ko, Andy, I'm so sorry. Gabing-gabi na dyan. But thank you so Yeah, much pero again, okay lang. Andy. Jessica Soju. Yeah, di ba? Natawa pa rin Actually, ako. lahat ng nakakabasa ng username ko na yan, na sila, or display name. Yeah. Nakakatawa Jessica Soju. But thank you so much, Diba? Andy, for joining me for Korean. another back-to-back deep dive. Hindi pa to deep dive Ano lang to? Actually, lang to? Parang, Chismisan. what are we expecting? Correct. Parang lang, diba? Free consultation for GMA. Free brainstorming sa first part, free consultation sa second part. Yeah. Binigyan na namin kayo ng libre. Patikim lang po yan sa kaya namin ni Andy. Charot. Kaya kami naman po bigyan nyo ng patikim, GMA. Huh? Yeah. Thank you so Joke lang. much, Andy, for joining me. Do you have anything Thank you. to promote, or I know yung pwede kang i-follow saan? You can follow me. Parang influencer. Influencer si Lopa. parang nagkakasabi ko, parang may clout. Pwede niyo akong i-follow sa Complantry Boy doon sa Twitter. Yeah. And anything to promote, guys, the elections are coming, and hindi na mag-mention ng name kasi kapag naman inopen nyo naman yung aking Makikita aking nyo. Twitter, makikita nyo kung sino. Pero yun nga, vote based on your conscience. Yeah, vote wisely. Yeah, and yun, thank you, tita, for having me here. Thank you so much again, Andy. I'm so happy that we can do this again after 2 years. Almost 2 years. Akalain We mo are yun. back. Oh my God. 18 na ako ngayon. Oh my God. Oh my God. Ano na ako? 20. Yeah. O, diba? Ano pa? Teens pa? Dinalo pa. Mas matanda pa si Bianca umalis sa atin. Oo. Siya? Idol ko talaga si Bianca. Bata pa lang ako. Growing up. Oo. Panood ko siya Bianca sa umali, Sahaya. ha? Oo. If you are listening, please. Sa Sahaya ko po siya napanood. I think I was like 13. Ang ganda nun. Ako lang ako mga 6. Bastusan. May problema. Thank you, tita. Thank you. Thank you so much, Andy. And with that, good night, kids. I love you, Bruno Mars. Kamsahamnida! Thank you for listening to this episode. I hope you enjoyed it. Don't forget to rate us 5 stars. And if you want to be updated, make sure to follow the podcast, hit the notification bell, and also follow me at Anyong Tita on Facebook, Twitter, and Instagram, so you won't miss out on anything.
And catch our weekly deep dive K-drama conversations every Tuesday on Spotify, Apple Podcasts, or other podcast streaming platforms here at your favorite K-drama show with your favorite K-drama tita. Annyeong tita!